Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, baka habang nakikinig ka sa gabing ito, may isang batang tulad ni Lirio sa labas ng isang mall, hawak ang tali ng sampagita. Pinipilit ngumiti kahit gutom, pagod at maraming iniisip. At sana, sa bawat eksenang marinig mo, maalala natin na minsan, ang pinakamalalaking kwento ay nagsisimula sa pinakamaliit na tinig na hindi pinapansin ng mundo. Sa gilid ng isang malaking mall sa Makati, sa pagitan ng maliliwanag na billboard at walang tigil na pagpasok ng mga sasakyan, may isang batang payat na nakatayo malapit sa hagdanan. 10 taong gulang pa lamang siya, pero ang mga mata niya ay parang mas matanda pa kaysa sa edad niya. Hindi dahil nawalan siya ng pag-asa, kundi dahil napilitan siyang maintindihan ng maaga ang bigat ng buhay. Ang pangalan niya ay Lirio Manansala. Sa isang kamay niya ay may hawak siyang tali-taling sampagita. Sa kabilang kamay naman ay maliit na supot ng barya, maingat na nakatali sa goma para hindi mawala. Nakasuot siya ng kupas na asul na t-shirt, shorts na ilang beses nang tinahian sa gilid at tsinelas na manipis na ang swelas. Kapag may dumaraang tao, mabilis siyang lalapit ngumit hindi mapilit. "Sampagita po ma'am, sampagita po sir, para po sa altar, 10 lang po." May ibang hindi siya naririnig, may ibang nagpapanggap na hindi siya nakikita, may iba namang titingin sa kanya mula ulo hanggang paa, saka bibilisan ng lakad na para bang sakit ang kahirapan at baka mahawa sila kapag lumapit siya. Pero sanay na si Lirio. Hindi ibig sabihin nun ay hindi siya nasasaktan. Natutuhan lang niyang itago ang kirot sa likod ng maliit na ngiti. Bandang 6:00 ng gabi, nang nagsisimula ng dumami ang tao sa labas ng mall, dumaan si Mang Odon, isang matandang security guard sa parking area. Hindi siya tulad ng ibang gwardya na mabilis manaboy ng mga batang nagtitinda. Si Mang Odon ay may puting buhok sa gilid ng ulo, makapal na bigote at boses na parang laging paos dahil sa matagal na pagbabantay sa alikabok at usok ng kalsada. "O Lirio," tawag niya habang palihim na tumingin sa paligid. "Kumain ka na ba?" Agad nang umiti si Lirio. "Opo, Mang Odon." Kumunot ang noon ng matanda. "Huwag mo akong lukuhin. Kapag sinabi mong opo ng ganyang kabilis, ibig sabihin hindi pa." Napayuko si Lirio at napakamot sa batok. "Mamaya na po, kapag nakabenta pa ako ng 5. Dahan-dahang inilabas ni Mang Odon mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang tinapay na nakabalot sa tissue. Nilagay niya iyon sa kamay ng bata na parang may ipinapasa siyang lihim na dokumento. "Bilisan mong kainin ha, baka makita ni Brando kapag nag-ikot iyon dito." "Salamat po." Mahina ngunit tuos pusong sabi ni Lirio. "Hindi salamat ang kailangan ko. Ang kailangan ko, mabuhay ka ng maayos. Bata ka pa. Hindi ka dapat gabi-gabi nasa labas." Hindi agad sumagot si Lirio. Tumingin siya sa malayo, sa kalsadang puno ng ilaw ng sasakyan. "Kailangan po kasi ni nanay ng gamot." Tumihimik si Mang Odon. Ilang beses na niyang narinig yon, pero sa tuwing sinasabi ni Lirio, parang may kumakalmot pa rin sa dibdib niya. Bata pa si Lirio, pero ang bigat ng salitang gamot sa bibig niya ay parang obligasyon ng isang ama. Sa isang maliit na barong-barong na nakasiksik sa likod ng lumang apartment, naroon ang ina ni Lirio na si Almira Manansala. Dati siyang mananahi sa isang maliit na shop sa Quiapo. Magaan ang kamay niya sa tela. Maayos siyang tumahi ng gown, school uniform at kurtina. Pero nang magsimulang sumikip ang dibdib niya at madalas siyang ubuhin ng dugo, unti-unti siyang nawalan ng trabaho. Sa simula, iniisip niyang simpleng pagod lang yun. Hanggang isang araw, nahimatay siya habang tinatapos ang bestida ng isang customer. Mula noon, si Lirio na ang mas madalas lumabas para kumita. Hindi niya ipinaramdam sa ina na hirap siya. Bago siya umalis tuwing hapon, nilalagyan niya ng tubig ang baso sa tabi ng banig ni Almira. Inaayos ang kumot nito at sinisiguradong abot kamay ang gamot. "Anak,
sabi ni Almira habang pinagmamasdan siyang nagtutupi ng mga sampagita sa lumang kahon. Pwede namang bukas ka na magbenta. Mukhang pagod ka na. Ngumiti si Lirio kahit nanlalata na ang katawan. Hindi po ako pagod, Nay. Malakas ako. Sabi nga ni Mang Odon, parang sundalo raw ako. Hindi dapat sundalo ang batang tulad mo. Malungkot na bulhong ni Almira. Lumapit si Lirio at hinawakan ng kamay ni Almira. Manipis na ang mga daliri ni Almira pero mainit pa rin ang hapos nito. Kapag magaling ka na, Nay, ikaw naman magtatahi ulit. Tapos ako, papasok ako sa school araw-araw. Bibili tayo ng bagong electric fan, yung hindi na umuungong na parang jeep. Napangiti si Almira pero may luhang sumiksik sa gilid ng kanyang mga mata. Pangarap mo pa rin bang maging engineer? Opo, gagawa po ako ng bahay na hindi tinutuluan, tapos may sariling kwarto ka, may bintana, may kurtinang ikaw ang tatahi. Doon niya unang naramdaman ang panibagong kirot sa dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa anak niyang masyadong maagang natutong mangarap para sa ibang tao bago ang sarili. Hindi alam ni Lirio ang buong kwento ng kanyang kapanganakan. Ang alam lang niya, wala siyang ama. Hindi dahil patay, hindi dahil masama, kundi dahil iyon lang ang palaging nasasabi ni Almira kapag nagtatanong siya noon. Nasaan po si tatay? Laging natitigilan si Almira sa tanong na iyon. Minsan, sasabihin niyang malayo siya anak. Minsan naman, may mga bagay na ipapaliwanag ko sa'yo kapag mas kaya mo nang intindihin. Pero habang lumalaki si Lirio, natutuhan niyang huwag nang magtanong. Hindi dahil hindi na siya interesado, kundi dahil nakikita niyang nasasaktan ng ina sa tuwing nababanggit ang salitang tatay. Noong kabataan ni Almira, minahal niya ang isang lalaking nagngangalang Darius Velmoro. Hindi pa noon kilala ang pamilyang Velmoro sa malalaking gusali at malls. Si Darius ay nagsisimula pa lang sa negosyo. May maliit na opisina, simpleng sasakyan at ambisyong patunayan sa sariling pamilya na kaya niyang gumawa ng pangalan nang hindi umasa sa lumang yaman. Si Almira naman ay isang mananahing na madalas kunin sa maliliit na events kahit mura ang bayad. Nagkakilala sila sa isang charity bazaar kung saan nagpaayos si Darius ng napunit na sleeve na polo niya. Tumawa si Almira nang makita ang tahi. "Sir, sino po nagtahi nito dati? Parang galit sa tela." Napatawa rin si Darius. "Ako, kaya pala kawawa yung damit." Doon nagsimula ang simpleng kwentong na nauwi sa pagmamahalan. Si Darius, kahit anak ng mayamang angkan, ay marunong makinig. Si Almira, kahit galing sa hirap, ay may dignidad na hindi kayang bilhin. Nang nabuntis si Almira, nangako si Darius na pananagutan siya at pakakasalan. Ngulit bago niya maisakatuparan iyon, nangyari ang aksidenteng nagpabago sa kanilang buhay. May nagsabi kay Almira na patay na si Darius sa isang car crash habang papunta sana kanya. Ipinakita pa sa kanya ang peking dokumento at balitang ginawa ng mga taong ayaw siyang mapabilang sa buhay ng mga Velmoro. Ang nasa likod noon ay si Corvina Velmoro, madrasta ni Darius, isang babaeng mumiti ng maamo sa harap ng tao, ngunit may pusong sanay magtago ng kutsilyo sa likod. Sa paniniwalang wala na si Darius, naglaho si Almira. Nanganak siya ng mag-isa, halos walang pera, walang pamilya, walang kakampi. Ilang buwan niyang kinaya hanggang sa dumating ang panahon na halos wala na siyang maipahain sa sanggol. Sa sobrang takot at kawalan ng pag-asa, minsan niyang iniwan si Lirio sa gilid ng maliit na simbahan sa Tondo. May kasamang sulat na nagsasabing, "Patawarin mo ako anak, babalikan kita kapag kaya ko nang maging ina." Pero bago pa man may makapulot sa bata, bumalik si Almira na umiiyak, niyakap ang sanggol at nangakong kahit gaano kahirap ang buhay, hindi na niya ito iiwan kailanman. Mula noon, sila na lang dalawa ang lumaban. Sa labas ng mall, habang kinakain ni Lirio ang tinapay na bigay ni Mang Odon, lumapit sa kanya si Talaine, isang service crew mula sa maliit na kainan sa food court. Naka-uniform pa ito, hawak ang plastic cup na may malamig na tubig. "Lirio," tawag niya, "inom ka muna." "Ate Talaine, baka pagalitan ka na naman ng manager mo." "Mas magagalit ako sa sarili ko kapag nakita kitang nahihilo dito." Iniabot niya ang tubig. "Kamusta nanay mo?" "Umuubo pa rin, pero sabi niya gagaling daw siya."
Saglit na napayuko si Talaine. May kapatid siyang dating tumira rin sa kalsada, kaya sa bawat tingin niya kay Lirio, nakikita niya ang mukha ng taong minsan na rin niyang gustong iligtas. "Kapag may kailangan kayo, sabihin mo sa akin ha?" Tumanggo si Lirio. "Opo, pero kaya ka naman po." Yun ang madalas niyang sinasabi. Kaya pa. Kahit minsan, hindi na. Maya-maya, may babaeng nakaputing uniforme na lumapit sa kanya. Si Nurse Belina, isang nurse sa pribadong ospital, isa sa mga suki niya. Tuwing duty siya sa gabi, bumibili siya ng sampagita para ilagay sa maliit na altar ng ward. "Lirio, 5 nga," sabi ni Belina. Agad na umaliwalas ang mukha ng bata. "Opo, Nurse Belina." Habang inaabot nito ang bayad, napansin niya ang pamumutla ni Lirio. "Kumain ka ba?" Napatingin si Lirio kay Mang Odon sa malayo, saka ngumiti. "Opo." "Huwag puro opo, marunong akong tumingin sa batang gutom." Hindi na nakasagot si Lirio. Dinagdagan ni Belina ang bayad, pero nang makita iyon ng bata, agad niyang ibinalik ang sobra. "Sobra po ito. Tip yan. Hindi kailangan. Lirio." Seryosong sabi ni Belina. "Minsan, tanggapin mo rin ang tulong. Hindi nakakabawas sa tapang yun." Dahan-dahang kinuha ni Lirio ang pera. "Para po ito sa gamot ni nanay." "Anong gamot niya?" Nag-alangan ng bata. "Yung pangpaluwag ng paghinga. Tapos may isa pa pong kulay puti." Nagbago ang mukha ni Belina. Bilang nurse, alam niyang hindi simplang ubo ang ganitong kwento. Pero hindi niya muna pinilit ang bata. "Sabihin mo sa nanay mo, kapag gusto niya, tutulungan ko siyang makapagpa-check up sa charity clinic." "Opo, sasabihin ko po." Lumalalim ang gabi. Isa-isa nang nagsaraan ng ilang tindahan. Ang ibang tao, palabas na ng mall. May bitbit na shopping bags, kahon ng sapatos, mamahaling kape, at pagkain na minsan ay hindi nila nauubos. Si Lirio naman, binibilang ang barya sa gilid. 90, 100, 110. Kulang pa rin. Kulang para sa gamot, kulang para sa bigas, kulang para sa pamasahe kung sakaling kailangang dalhin si Elmira sa klinik. Nang gabing iyon, umuwi si Lirio na mabigat ang paa, ngulit pilit magaan ang mukha. Naabutan niya si Elmira na nakaupo sa banig, hawak ang lumang kahon ng mga gamit. Mabilis nitong isinara ang kahon nang pumasok siya, pero napansin na iyon ni Lirio. "Nay, ano po iyan?" "Wala ito anak, mga lumang gamit lang." Lumapit si Lirio at naupo sa tabi niya. "Pwede ko pong makita?" Sandaling nagdalawang isip si Elmira. Ngulit marahil dahil pagod na rin siyang pagtatago, binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may lumang panyo, ilang resibo ng ospital, kupas na litrato at isang maliit na kalahating pendant na pilak. Kinuha iyon ni Lirio. May nakaukit na 2 letra. D.V. "Maganda po," sabi niya. "Kanino po ito?" Nanginginig ang kamay ni Elmira nang kunin ng lumang litrato. Nasa larawan ng mas mabatang siya. Nakangiti habang katabi ng isang lalaking nakaputing polo. Ang lalaki ay may mga matang seryoso, ngulit mabait, at ang ngiti nito ay parang matagal nang may pangakong hindi natupad. "Sino po siya, Nay?" tanong ni Lirio. Hindi agad sumagot si Elmira. Tumingin siya sa mukha ng anak at sa unang pagkakataon, nakita niyang nang malinaw ang pagkakahawig nito sa lalaking matagal niyang inilibing sa alaala. Ang hugis ng mata, ang tahimik na paraan ng pagtingin, ang munting tikom ng labi kapag may pinipigilang lungkot. "Siya ang lalaking minahal ko noon," bulong ni Elmira. "Siya po ba ang tatay ko?" Parang tumigil ang buong paligid. Kahit ang ingay ng kapitbahay sa labas, kahit ang malayong tahol ng aso, kahit ang tunog ng dumaraang tricycle, lahat ay tila nawala. Pinahid ni Elmira ang luha sa pisngi. "Anak, may mga taong nawawala hindi dahil iniwan tayo, kung hindi dahil may humarang sa pagbabalik nila." Hindi lubos na naintindihan ang ibig sabihin noon, pero naramdaman niyang mabigat ito. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, isinandal niya ang ulo sa balikat ng ina. "Kung nasaan man po siya, Nay," mahinang niyang sabi. "Sana mabait siya." Napapikit si Elmira, pinipigil ang hikbi. "Mabait siya, anak. Sobra. Hinahanap niya po kaya tayo?" Hindi sumagot si Elmira.
Dahil ang totoo, hindi niya alam. Sa loob ng maraming taon, pinilit niyang paniwalaang patay na si Darius para hindi na umasa. Pero sa gabing iyon, habang hawak ni Lirio ang kalahating pendant, may maliit na bahagi ng puso niyang muling kumatok sa karaan. Sa labas, patuloy ang ilaw ng lungsod. Sa isang marangyang gusali sa kabilang dulo ng Makati, may isang lalaking nakaupo sa malawak na opisina, nakatingin sa lumang kaparehong kalahating pendant na nakatago sa kanyang mesa. Si Darius Velmoro, ngayon ay isa ng makapangyarihang bilyonaryo, ay hindi alam na ang anak na matagal niyang ipinagkait sa kanya ay nagtitinda lamang ng sampagita sa mall na pag-aari ng kumpanyang hawak niya. At si Lirio, ang batang sanay itaboy ng mundo, ay hindi alam na ang dugong hinahanap niya ay mas malapit pala kesa sa inaakala niya. Kinabukasan, muling babangon ang bata, muling itatali ang sampagita, muling ngingiti sa mga taong hindi siya pinapansin. Ngunit sa dibdib niya, may bago ng tanong na tahimik na tumutubok. Sino si Divi? At bakit sa tuwing tinitignan ni nanay ang litrato nito, parang bumabalik sa kanya ang isang sugat na hindi kailanmang lubusang naghihilom? Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang pinapakinggan mo ito, tahimik ang paligid mo. Pero sa puso ni Lirio, nagsisimula ng gumising ang mga tanong na matagal niyang hindi alam kung dapat ba niyang itanong. Kasi minsan, ang pinakamasakit na tanong ng isang bata ay hindi kung bakit sila mahirap, kundi bakit may isang taong dapat sana ay kasama nila pero hindi nila makita. Kinabukasan, matapos makita ni Lirio ang lumang litrato at kalahating pendant na may ukit na DV, maaga siyang nagising kahit halos hindi pa sumisikat ang araw. Nakahiga pa rin si Almira sa banig. Mahina ang paghinga. May basang bimpo sa noo dahil nilagnat siya magdamag. Sa maliit nilang tirahan, maririnig ang mahinang pagtulo ng gripo sa labas, ang pagkaluskos ng daga sa kisame, at ang malayong busina ng jeep sa kanto. Tahimik na bumangon si Lirio. Hindi niya ginising ang ina. Pinulot niya ang lumang tasa, nilagyan ng tubig at inilapit sa tabi ni Almira. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na kahon ng sampagita na iniiwan ng isang matandang babae sa kanto tuwing madaling araw para ibenta niya ng patubo. Habang itinatali niya ang mga bulaklak, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng lalaki sa larawan. Siya po ba ang tatay ko? Hindi malinaw ang sagot ni Almira, pero ramdam ni Lirio na may lihim doon. May bahaging gusto niyang pilitin ng ina na magsalita, ngulit kapag nakikita niyang nanginginig ito sa ubo, hindi niya magawa. Parang kasalanan pang magtanong habang ang ina niya ay hirap ng huminga. Nay, mahina niyang tawag nang makita niyang bahagyang dumilat si Almira. Aalis na po ako mamaya, magbibenta lang po ako. Napalingon si Almira. Maaga pa anak. Kailangan po nating makabili ng gamot bago maggabi. Pinilit ni Almira na umupo pero agad siyang napahawak sa dibdib. Mabilis na lumapit si Lirio at inalalayan siya. Huwag ka munang tumayo, Nay. Tinignan siya ni Almira nang may pag-aalala. Anak, huwag kang masyadong lalapit sa loob ng mall. Baka mapagalitan ka na naman. Opo, sagot ni Lirio pero may pag-aalinlangan ng boses niya. Alam niyang hindi sapat ang benta sa labas. Kadalasan, ang mga taong lumalabas ng mall ay nagmamadali. May hawak na cellphone, may kausap, may inaabangang sasakyan. Kapag inabutan niya sila ng sampagita, madalas ay umiiling lang. Minsan, kapag masama ang timpla, sinasabihan pa siyang, "Umalis ka nga dyan, bata." Pero sa loob ng mall, lalo na malapit sa chapel sa ikatlong palapag, mas marami daw bumibili. Narinig niya iyon mula sa isang batang dating nagbebenta rin ng sampagita. May mga taong galing misa, may matandang babae, may mga pamilyang nag-aalay ng bulaklak. Kung makakapasok siya kahit sandali, baka makabenta siya ng doble. Hindi niya iyon sinabi kay Almira. Bago siya umalis, tinignan niyang muli ang lumang kahon sa sulok. Naando ng pendant at litrato, nakabalot na sa panyo. Hindi niya ginalaw pero parang tinatawag siya ng mga iyon. Parang may bahagi ng buhay niya na nakatago sa likod ng 2 letrang hindi niya kilala.
DV. Sino ka po ba? Bulong niya sa sarili. Pagdating ni Lirio sa mall, tanghali pa lamang ngulit mainit na ang semento. Ang harap ng mall ay parang ibang mundo. Makintab ang salamin, malamig ang hangin sa pinto tuwing bumubukas, at ang mga taong pumapasok ay parang laging may pupuntahang maganda. Sa labas, nakatayo siya sa gilid. Hawak ang sampagita, pinapahid ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. Sampagita po ma'am. May isang babae na may bitbit na paper bag ang tumigil. Magkano? 10 po isa. Ang mahal naman. Bago po ito ma'am, mabango pa po. Tinignan siya ng babae, saka naglabas ng barya. Sige, isa. Nang maibenta ni Lirio ang unang tali, parang nabawasan ng kaunti ang bigat ng dibdib niya. Pero lumipas ang isang oras, 2 pa lang ang nabibenta niya. Kulang na kulang pa rin. Dumating si Talain mula sa entrance ng mall. Naka-break time habang hawak ang maliit na lalagyan ng kanin at ulam. Naumupo siya malapit sa gilid ng planter kung saan nakatayo si Lirio. Lirio, kain tayo. Umiling ang bata. Hindi po, may dala po kayo ate, sa inyo po yan. Marami ito, huwag kang maarte. Binuksan ni Talain ang baonan. Kaunti lang naman ang laman, kanin, itlog at konting ginisang sayote. Pero hinati pa rin niya. Inabot niya kay Lirio ang takip ng baonan na nilagyan niya ng kanin. Baka wala na po kayong kainin mamaya, sabi ni Lirio. Mas matanda ako sa'yo, ako ang masusunod. Pinilit ng isang maliit na ngiti ni Talain. Kumusta si Nanay Almira? Nagkasakit ulit kagabi. Sabi ko na nga ba, dapat madala sila sa klinik. Wala pa po kaming sapat na pera. Napabuntong hina si Talain. Ang hirap talaga kapag mahirap ka, no? Bago ka matulungan, kailangan mong munang patunayan na halos wala ka nang natira. Napatiin si Lirio sa mga taong dumaraan sa loob ng salaming pinto. May mga batang kasing edad niya na may hawak ng ice cream, bagong sapatos at laruan. Hindi niya sila kinakainggitan ng masama. Ang gusto niya lang ay, kahit isang araw, maranasan niyang hindi mag-alala kung may pagkain sila sa gabi. Ate Talain, mahina niyang tanong. Kapag ba may tatay ang isang bata, dapat hinahanap siya? Natigilan si Talain. Bakit mo natanong? Wala lang po. Pero halatang hindi wala lang. Pinagmasdan ni Talain ang mukha niya at nakita ang bigat doon. Depende, Lirio. Maingat niyang sagot. May tatay na nawawala dahil pinili nilang mawala. May tatay naman na nawawala dahil may nangyaring hindi nila kontrolado. Paano po malalaman kung alin doon? Hindi agad, minsan kailangan munang lumabas ang katotohanan. Hindi na sumagot si Lirio. Tinapos niya ang kaunting kanin, pagkatapos ay nagpasalamat. Pagkaraan ng ilang oras, lumapit naman sa kanya si Nurse Belinda. Galing ito sa night shift at halatang pagod, pero nang makita si Lirio, tumigil pa rin ito. Lirio, ito ang number ng klinik, sabi niya habang inaabot ang maliit na papel. Sabihin mo sa nanay mo bukas ng umaga pwede siyang pumunta. Hahanapin niya si Doktora Samonte. Kaibigan ko siya. Kinuha ni Lirio ang papel na parang napakahalagang bagay nito. Salamat po, Nurse Belinda. At ito, iniabot niya ang maliit na paper bag. Hindi gamot yan, sopas lang, para kay nanay mo. Agad na umiling si Lirio. Naku, hindi po. Lirio, pigil ng Belinda. Tulong ito, hindi utang, hindi kahihiyan. Napayuko siya. Salamat po. Sa malayo, napansin ni Mang Odo ng esena at bahagyang ngumiti. Gulit mabilis ding nawala ang ngiti niya nang makita si Brando Ilagan, ang bagong head of security na naglalakad papunta sa entrance kasama sina Ramilda Cumos at Vico Sardea. Si Brando ay matangkad, malapad ang balikat at palaging nakataas ang baba kapag naglalakad. Bagong lipat lang siya sa mall pero kung umasta ay parang kanya ang buong gusali. Gustong-gusto niyang napapansin ng management na mahigpit siya. Para sa kanya, ang mga batang tulad ni Lirio ay hindi tao kundi sagabal sa image.
Odon, tawag ni Brando, malamig ang boses. Bakit nandyan na naman ang batang yan? Tumiwid si Mang Odon. Nasa labas naman siya, sir. Hindi siya nanggugulo. Nasa harap ng mall yan. Nakikita ng customers. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Bawal ang street vendors. Bata lang, sir. Mas lalong kumunot ang noon ni Brando. Kaya nga, dapat ngayon pa lang matuto na. Kapag hinayaan mo ang isa, dadami sila. Narinig yun ni Lirio kahit hindi siya malapit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Sanay na siya sa ganitong salita, pero kapag paulit-ulit, nag-iiwan pa rin ito ng marka sa loob. Lumapit si Sabrina Cojuangco sa entrance, hawak ng mamahaling cellphone, nakasuot ng branded na damit at malaking sunglasses kahit nasa lilim. Kasama niya ang dalawang kaibigan sina Mavel at Trisha, parehong abala sa pagkuha ng video para sa kanilang social media. Kuya Guard, tawag ni Sabrina kay Brando. Seriously, bakit may ganyan sa entrance? Ang pangit tiban sa vlog ko. We're shooting a luxury mall day. Agad na nagbago ang tono ni Brando. Pasensya na po, Ma'am Sabrina. Aasikasuhin namin. Tinignan ni Sabrina si Lirio na parang dumi sa sapatos. Bata, doon ka sa palengke. Hindi bagay ang sampagita mo dito. Hindi sumagot si Lirio. Hinawakan niya lang ng mas mahigpit ang tali ng bulaklak. Pero si Talaine na naroon pa sa gilid ay hindi natiis. Ma'am, bata lang po siya. Nagtitinda lang. Tumaas ang kilay ni Sabrina. Ikaw ba ang manager dito? Bakit ka nakikialam? Hindi po, pero wala naman siyang ginagawa. Ngumiti si Sabrina. Ate, kung gusto mong maging social worker, mag-resign ka sa fast food. Namula ang mukha ni Talaine sa hiya at galit, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kapag nagkamali siya ng salita, trabaho niya ang mawawala. Enough, sabi ni Brando. Odon, paalisin mo ang bata. Hindi agad gumalaw si Mang Odon. Sir, kakausapin ko na lang ng maayos. Ano bang mahirap intindihin sa paalisin? Madiing utos ni Brando. Lumapit si Mang Odon kay Lirio. Kitang-kita sa mukha niya ang paghingi ng tawad bago pa man siya magsalita. Lirio, lumipat ka muna sa kabilang kanto. Tumanggo si Lirio kahit naninginig ang labi. Opo, Mang Odon. Ako na ang bahala mamaya, basta ngayon umiwas ka muna. Naglakad si Lirio palayo, ngulit bawat hakbang niya ay mabigat. Hindi dahil sa layo, kundi dahil naramdaman niyang kahit nasa labas siya, kahit tahimik siya, kahit wala siyang inagrabyado, may mga taong ayaw pa rin siyang makita. Kinagabihan, halip na umuwi agad, nagtungo siya sa likod ng mall kung saan mas kaunti ang gwardiya. Nalaman niya mula sa ibang bata na may service hallway na malapit sa parking entrance. Hindi niya balak gumawa ng masama. Gusto niya lang makarating sa chapel area at magbenta ng ilang tali. Nasa isip niya ang lagnat ni Almira, ang reseta at ang tapel na bigay ni Nurse Belinda. Sandali lang, sabi niya sa sarili. Kapag nakabenta ako ng 10, uuwi na ako. Nakapasok siya sa loob ng mall sa likod ng delivery area. Kasabay ng ilang staff na nagdadala ng kahon. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ito ang unang beses na pumasok siya nang hindi dumaraan sa main entrance. Malamig ang hangin, makintabang sahig, mabango ang paligid. Para siyang pumasok sa lugar na matagal niyang tinitignan mula sa labas, pero hindi niya kailanmang naramdaman na para sa kanya. Sa ikatlong palapag, malapit sa chapel, tama nga ang narinig niya. May mga taong tahimik na lumalabas matapos magdasal. Lumapit siya sa isang matandang babae. Sampagita po, Lola. 10 lang po. Ngumiti ang matanda. Ay, ang bango. 2 nga. Halos hindi makapaniwala si Lirio. Sunod-sunod siyang nakabenta. May isang tatay na bumili para sa anak. May isang estudyanteng bumili para sa altar. May isang babaeng umiiyak habang inaamoy ang sampagita at sinabing naaalala niyang probinsya. Sa loob ng 1 oras, mas marami siyang kinita kaysa buong araw niya sa labas. Doon niya nakilala si Professor Elowen Ezada, isang retiradong guro na may dalang makapal na libro at lumang leather bag. Bumili ito ng 1 tali, ngunit nang magbayad siya ng 500, mabilis na nagbilang si Lirio ng sukli.
490 po, Lola. Napataas ang kilay ng matanda. Ang bilis mong magbilang. Sanay na po. Nag-aaral ka ba? Sandaling tumahimik si Lirio. Hindi na po ngayon. Huminto muna ako. Anong grade mo na dapat? Grade 5 po sana. Pinagmasdan siya ni Professor Elowen. Grade 5, pero ganyan ka kabilis mag-mental math? Napahiya si Lirio. Madali lang naman po. Hindi madaling manatiling matalino kapag gutom at pagod, malumanay na sabi ng matanda. Hindi alam ni Lirio kung bakit parang gusto niyang umiyak sa sinabi nito. Maraming tao ang nakakita sa kanya bilang istorbo, bilang pulubi, bilang batang nagbebenta. Pero bihira ang tumingin sa kanya na parang may utak siya, may pangarap, may kinabukasan. Anong pangalan mo? Tanong ni Professor Elowen. Lirio po. Lirio, ulit ng matanda. Bulaklak ang pangalan mo, pero parang baton tibay mo. Bahagya siyang natawa. Sabi po ni nanay kaya raw po Lirio kasi kahit maliit, mabango. Ngumiti si Professor Elowen. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, may boses na bumasag sa sandali. Ikaw na naman. Nagyelo ang katawan ni Lirio. Si Brando iyon. Kasama niya si Ramil at Vico. Sa likod nila, naroon si Sabrina. Nakaangat ang cellphone at halatang nagre-record. Sabi ko na nga pa may nakakalusot dito. Malamig na sabi ni Brando. Mabilis na itinago ni Lirio ang sampagita sa dibdib. Sir, aalis na po ako. Nagbebenta lang po ako. Bawal nga, di ba? Lumapit si Professor Elowen. Ma'am, bata lang siya. Bumili lang ako sa kanya. Ma'am, policy po ito. Sagot ni Brando. Pero halatang naiinis. Tumawa si Sabrina habang nakatutok ang kamera. Guys, look! May batang vendor sa luxury floor. Grabe, security issue. Ate, wag niyo po akong kunan. Pakiusap ni Lirio. Bakit? Nahihiya ka? Pangaasar ni Sabrina. Kung nahihiya ka, dapat hindi ka pumapasok sa mall. May ilang taong nagsimulang tumingin. Ang iba naaawa, ang iba curious lang, ang iba naglabas pa ng cellphone. Pakiramdam ni Lirio, lumiit ang katawan niya sa gitna ng malawak na pasilyo. Sir, uuwi na po ako. Pasensya na po. Ngunit sa halip na hayaan siyang umalis ng tahimik, hinawakan ni Brando ang braso niya ng mahigpik. Dadalhin kita sa security office. Natakot si Lirio. Wala po akong ninakaw. Wala akong sinabing nagnakaw ka, pero trespassing ka. Sir, bata siya, pigil ni Professor Elowen. Huwag ninyo siyang hawakan ng ganyan. Napatingin si Ramil kay Vico. Halatang hindi sila komportable, pero takot silang sumaway kay Brando. Sir, mahina. Baka pwedeng palabasin na lang natin siya. Manahimik ka. Sa sobrang kaba, natapilok si Lirio. Tumama ang tuhod niya sa sahig at natapon ng ilang tali ng sampagita. Napasinghap ang nanonood. Pinilit niyang pulutin ang mga bulaklak, pero hinila siya ni Brando. Sabi ko, tayo ka. Doon namuo ang luha ng mata ni Lirio, hindi dahil sa sakit ng tuhod, kundi dahil sa hiya. Sa dami ng taong nakakitingin sa kanya, parang buong mundo ang nakasaksi kung gaano siya kaliit. Maya-maya, nakita ni Talayen ang kaguluhan mula sa escalator. Mabilis siyang lumapit, hingal na hingal. Lirio! Ate Talayen! Iniiyak na tawag ng bata. Humakbang si Talayen pero hinarangan si Vico. Ma'am, bawal po. Kasama ko siya. Pagsisinungaling ni Talayen. Hindi pwede, sabi ni Brando. Sa likod, tuwang-tuwa si Sabrina sa live video niya. Grabe guys, may drama. This is what happens kapag pinapasok lahat sa mall. Hindi pa alam ni Lirio na ang video na iyon, putol-putol at puno ng maling anggulo, ang magiging dahilan para mas lalo siyang mapahiya kinabukasan. Hindi makikita roon ang tahimik niyang pagbebenta. Hindi makikita ang pakiusap niya. Hindi makikita ang pangangailangan niya para sa gamot ng ina. Ang makikita lang ng tao ay isang batang hawak ng guard at ang caption ni Sabrina na "Street kid caught causing trouble inside mall."
Nang gabing iyon, pinakawalan din si Lirio matapos makiusap si Professor Elowin at matapos mapilitan si Brando dahil dumadami ang nanonood. Ngulit bago siya paalisin, binalaan siya nito. Kapag nakita pa kita dito, hindi na pakiusap ang gagawin ko. Tahimik na lumabas si Lirio sa likod ng mall. Basag ang tuhod, marumi ang damit, kulang ang sampagita, pero mas masakit ang loob niya kaysa sa sugat. Pag-uwi niya, naabutan niya si Almira na nakaupo, halatang naghihintay kahit nanghihina. Nang makita nito ang sugat sa tuhod niya at ang namumulang braso, agad itong napaluha. "Anak, anong nangyari?" "Wala po, Nay," pilit niyang sabi. "Nadapa lang po." "Lirio." Sa isang salita lang, bumigay ang batang buong araw nagkunwaring matapang. Lumuhod siya sa tabi ng ina at umiyak. Hindi malakas pero malalim. Iyong iyak ng batang matagal nang nag-iipon ng sakit. "Nay," hikbi niya, "bakit po parang kasalanang maging mahirap?" Niyakap siya ni Almira kahit nang hihina. "Hindi kasalanan ang maging mahirap, anak. Ang kasalanan ay ang manakit ng taong wala namang ginagawang masama." Matagal silang nanatiling magkayakap. Pagkatapos, kinuha ni Almira ang lumang kahon sa tabi. Nanginginig ang kamay niya habang inilabas ang litrato at pendant. Alam niyang hindi na sapat ang pagtatago. Hindi niya pa kayang sabihin ang lahat. Pero kailangan ng malaman ni Lirio na may bahagi ng kanyang buhay na matagal nang ninakaw sa kanya. "Anak," mahinang sabi, "ang lalaking ito sa litrato, siya ang ama mo." Tumigil sa pag-iyak si Lirio. Tumingin siya sa larawan pagkatapos ay sa ina. "Buhay po ba siya?" Napapikit si Almira. Ilang taon niyang inulit sa sarili na patay na si Darius. Ilang taon niyang kinapitan iyon para hindi siya mabaliw sa paghihintay. Pero matapos makita ang mga tanong sa mata ni Lirio, hindi niya na kayang magsinungaling ng buo. "Ang alam ko noon na wala siya. Sinabi sa akin na patay na siya, pero may mga bagay akong hindi na sigurado ngayon." "Hinahanap niya po tayo?" Bumagsak ang luha ni Almira. "Hindi ko alam, anak. Pero ang alam ko, minahal niya ako noon. At kung nalaman niyang may anak siya." Hindi niya natapos ang pangungusap. Mahigpit na hinawakan ni Lirio ang pendant. "DV po ang initials niya?" Tumanggo si Almira. "Darius Velmoro." Hindi pa kilala ni Lirio ang pangalang iyon. Hindi niya alam na ang apelyidong Velmoro ay nakasulat sa mga gusaling araw-araw niyang dinadaanan, sa mga billboard, sa mga dokumentong hindi niya kayang basahin ng buo, at sa mismong mall kung saan siya pinahiya. Para sa kanya, sa gabing iyon, ang pangalang Darius Velmoro ay hindi pangalan ng isang bilyonaryo. Pangalan lang ito ng ama na baka minsang nawala, baka minsang niloko, o baka minsang hindi talaga sila hinanap. Sa kabilang bahagi ng lungsod, habang umiiyak si Lirio sa tabi ng kanyang ina, tahimik na nakaupo si Darius Velmoro sa loob ng kanyang malawak na opisina. Nasa harap niya ang schedule para sa isang malaking charity event na gaganapin sa mall sa mga susunod na araw. Para iyon sa mga batang mahihirap, proyekto ng Velmoro Foundation. Ngulit hanggat ang pangalan ng event ay para sa mga bata, hindi niya alam na ang sarili niyang anak ay isa sa mga batang pinalalayas ng mga taong nagtatrabaho ilalim ng negosyo niya. Kinuha ni Darius mula sa drawer ang kalahating pendant na matagal niyang itinatago. Hinaplos niya ang ukit sa likod niya. A.M. Almira Manansala. "Nasaan ka na kaya?" Bulong niya sa hangin. Hindi niya alam
Ang sagot sa tanong niya ay ilang kalsada lamang ang layo. Nasa maliit na kwartong mainit, mahirap at puno ng sugat ng nakaraan. At sa dibdib ni Lirio, ang dating simpleng pangarap na makabili ng gamot para sa ina ay nadagdagan ng isang bagong pagnanais. Malaman kung sino ang ama niyang si Darius Villamoro at kung bakit ang buhay nila ni Almira ay napunta sa dilim habang ang pangalan nito ay tila nasa gitna ng liwanag. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito, mas lalalim na ang sugat sa puso ni Lirio dahil ang batang matagal nang nagtitiis sa labas ng mall ay haharap sa araw na akala ng marami ay para sa pagtulong sa mahihirap. Pero siya mismo ang unang ipapahiya sa harap ng lahat. At minsan, sa pinakamasakit na sandali, doon pala dumarating ang katotohanang matagal nang hinahanap. 3 araw matapos malaman ni Lirio ang pangalan ng kanyang ama, hindi na siya naging pareho. Hindi ibig sabihin nun ay nagbago ang ugali niya o naging suwail siya kay Almira, mas lalo pa nga siyang naging tahimik. Pero sa bawat paglakad niya papunta sa mall, sa bawat hawak niya sa mga tali ng sampagita, at sa bawat pagtingin niya sa malalaking letra ng pangalan ng mall sa itaas ng entrance, may tanong na hindi na mawawala sa isip niya. Darius Villamoro. Hindi pa niya kilala ang mukha ng lalaking iyon bukod sa lumang litrato. Hindi niya alam kung mayaman ito, kung buhay nga ba ito, o kung may pamilya na itong iba. Ang alam niya lang, sa tuwing binibigkas ni Almira ang pangalan nito, may halong sakit at pagmamahal ang boses ng kanyang ina. Para bang ang pangalang iyon ay isang lumang sugat na hindi na gumaling, ngulit ayaw ding tuluyang kalimutan. Isang umaga, habang inaayos ni Lirio ang mga sampagita sa maliit nilang mesa, nakita niya si Almira na nakatingin sa kanya ng matagal. Maputla pa rin ang ina, ngunit may kaunting lakas na ito matapos makainom ng gamot na nabili ni Lirio mula sa kinita niya noong nakaraang gabi. "Anak, huwag ka munang pumunta sa mall ngayon." Napatingin si Lirio. "Bakit po, Nay?" "May malaking event daw doon, maraming tao, baka mas mahigpit ang mga guard." Napahinto siya sa pagtatali ng bulaklak. Narinig na rin niya iyon mula kay Talaine. May charity event daw para sa mga batang mahihirap. May darating na malalaking tao, artista, politiko, negosyante at mga media crew. Sa isip ni Lirio, kung charity event iyon, baka doon siya pwedeng humingi ng tulong para sa ina. Hindi niya balak manghingi ng pera sa kung sino-sino. Gusto lang niyang itanong kung pwede bang maisama si Almira sa listahan ng pasyenteng tutulungan. "Nay," mahina nitong sabi, "baka may tumulong doon." Umiling si Almira. "Anak, hindi lahat ng lugar na may salitang charity ay marunong makinig. Pero susubukan ko lang po. Hindi po ako magbebenta sa loob. Magtatanong lang po ako." Naramdaman ni Almira ang takot na gumapang sa dibdib niya. Hindi lang dahil baka mapagalitan si Lirio, may kakaiba siyang kaba mula nung marinig muli ang pangalang Villamoro sa sariling bibig. Para bang ang unti-unti nang gumagalaw ang nakaraan, papalapit sa kanila at hindi niya alam kung dala nito ay liwanag o panibagong sakit. "Lirio," bulong niya, "kapag may nangyaring masama, umuwi ka agad." Lumapit ang bata at hinawak ang kamay niya. "Opo, Nay, pangako." Bago siya umalis, kinuha niya ang kalahading pendant mula sa kahon. Isinabit niya iyon sa leeg sa ilalim ng kanyang damit. Hindi dahil gusto niyang ipakita kanino man, kundi pag feeling niya ay may dala siyang bahagi ng sagot na matagal nang itinago sa kanya. Pagdating niya sa paligid ng mall, ibang-iba ang itsura nito. May pulang carpet sa main entrance, may mga ilaw, camera, tarpaulin at malaking banner na may nakasulat na Villamoro Foundation Charity Gala, a brighter future for every child. May mga taong naka-formal na damit, may mga babaeng naka-gown, may mga lalaking naka-Amerikana at may mga media crew na nag-aabang sa gilid.
Sa kabilang bahagi ng entrance, nakita ni Lirio si Talaine na abala sa pag-aayos ng trays para sa catering. Nang mapansin siya nito, agad itong lumapit. "Lirio, anong ginagawa mo dito?" Bulong niya, halatang kinakabahan. "Sabi ko sa'yo, mas mahigpit ngayon." "Ate, magtatanong lang po ako sa charity booth para kay nanay." Huminga ng malalim si Talaine. "Alam kong gusto mong tumulong sa kanya, pero hindi sila basta nagpapasok, lalo na ngayon." "Sandali lang po, kapag hindi pwede, aalis na ako." Tiningnan ni Talaine ang medical envelope na hawak ni Lirio. Lumang brown envelope iyon. May nakasulat na pangalan ni Almira, ilang reseta, at papel mula sa klinik na binigay ni Nurse Belina. Kitang-kita sa mata ng bata na hindi siya pumunta para manggulo. Pumunta siya dahil desperado siya. "Sige," sabi ni Talaine. "Pero dito ka lang sa gilid. Hahanapin ko si Nurse Belina. Alam kong invited siya bilang volunteer medical staff." "Salamat po, ate." Habang naghihintay, lumapit si Lirio sa may gilid ng lobby kung saan may maliit na table na may sign na Foundation Assistance Desk. Nakita niya ang babaeng staff doon na may pangalan sa ID, Clarice Montano. Mukha itong abala at paulit-ulit na may kinakausap sa headset. "Ma'am," mahina niyang tawag, "pwede po bang magtanong?" Hindi siya agad pinansin. Muling lumapit si Lirio. "Ma'am, para po sana sa nanay ko. May sakit po siya. May dala po akong medical paper." Tiningnan siya ni Clarice mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay mabilis na nang ngumiti ng pilit. "Bata, hindi kami tumatanggap ng walk-in ngayon. Event ito." "Pero charity po ba ito para sa mga nangangailangan?" "May proseso kasi iyan." "Pwede po bang malaman ng proseso?" Nairap ang babae, hindi dahil sobrang sama niya, kundi dahil sanay siyang sundin ng utos ng mga taong nasa itaas. Kailangan ng referral, approval at schedule. Hindi pwedeng basta pumunta ka lang dito. "Ma'am, malala na po kasi ang ubo ni nanay. Kahit check-up lang po sana." Bago pa makasagot si Clarice, may malakas na boses mula sa likod. "Anong ginagawa ng batang yan dito?" Nanigas si Lirio. Kilala niya ang boses na iyon. Si Brando Ilagan. Naglalakad ito papunta sa kanya, kasama sina Ramil at Vico. Mas formal ang uniform nila ngayon, mas planchado, mas matapang tingnan. Sa likod nila may ilang staff na napalingon. At hindi kalayuan, nandun si Sabrina Kuwangkong, suot ang makintab na dress, hawak ang cellphone habang may kausap na dalawang kaibigan. "Ate, pakiusap po, wag niyo po akong kunan." Ngumiti si Sabrina. "Bakit? Akala mo kailangan mo ng tulong? O ayan, tutulungan kitang sumikat." Pinindot niya ang live video. Ilang segundo lang nagsimula nang pumasok ang mga komentos mula sa kanyang followers. "Guys, nandito na naman yung bata sa mall. As in charity event pa talaga yung pinili niyang guluhin." "Hindi po ako nanggugulo. Nanginginig na po ako sa takot." May isang batang lalaking nakatayo sa tabi ni Sabrina na maingat na humakbang. Si Kaelum Kuwangkong ito, pinsan ni Sabrina, halos kaedad ni Lirio ngunit bihis na bihis sa maliit na suit. Kanina pa siyang tahimik na nakatingin. "Baka kailangan niya talagang tulong," mahinang niyang sabi. Tinapunan siya ng masamang tingin ni Sabrina. "Kaelum, huwag kang makialam. Hindi lahat ng umiiyak totoo." Napayuko si Kaelum, ngulit hindi nawala ang awa sa mukha niya. Sa kabilang dulo, nagmamadaling lumapit si Talaine kasama si Nurse Belina. Nang nakita ni Belina ang hawak ni Lirio na envelope at ang paghawak ni Brando sa braso nito, nanigas ang mukha niya. "Bitawan mo ang bata," madiin sabi ni Belina. "Ma'am, please step aside. We are handling this." "Handling?" madiin niyang unilit. "Nanginginig siya sa takot. Iyan ba ang handling ninyo?" Dumami ang nakatingin. Nandun din si Congresswoman Mireya Salcedo na pahinto sa paglalakad habang kausap ang isang assistant. Si Donato Fuentebella, isang executive ng mall, ay sumilip mula sa entrance ng ballroom. Halatang naiinis dahil nagkakaroon ng esena bago magsimula ang programa. "Brando," malamig na tawag ni Donato. "Ano ito?" "Sir, street vendor po ito. Paulit-ulit na pumapasok. Inaalis lang namin." Hindi man lang tinanong ni Donato si Lirio. Hindi man lang tiningnan ang medical envelope.
Ang tiningnan niya ay ang mga kamera, ang red carpet, ang mga bisitang nagsisimula ng bumubulong-bulong. Then remove him quickly. Ayoko ng gulo sa event. Parang yun lang ang hinihintay ni Brando. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang braso ni Lirio. Lakad. Sir, sandali lang po. Pakiusap ng bata. Yung envelope ko po. Nalalaglag ang envelope sa sahig. Kumalat ang mga reseta at papel. Yumuko si Lirio para pulutin iyon, pero hinila siya ni Brando. Sabi ko, lakad! Masakit po! Sigaw ni Lirio. Brando! Sabay na sigaw ni Natalain at Belina. Sinubukan ni Professor Elowen na lumapit, ngunit hinarangan siya ni Ramil. Halatang nahihiya si Ramil sa ginagawa nila, pero hindi niya alam kung paano susuway sa harap ng boss at executives. Sir, bata lang po siya. Mahina niyang sabi kay Brando. Kung naaawa ka, mag-resign ka. Singhal ni Brando. Napunit ang isang tali ng sampagita sa kamay ni Lirio. Bumagsak ang maliliit na puting bulaklak sa makintab na marmol na sahig. Natapakan iyon ng isang lalaking nagmamadaling umiwas sa esena. Sa sandaling iyon, parang may nadurog sa dibdib ng bata. Hindi lang bulaklak ang natapakan, parang pati ang dignidad niyang pilit niyang pinanghahawakan. Kailangan ko lang po ng tulong para kay nanay. Umiiyak niyang sabi habang pilit na kinakaladkad palabas. Mulit mas malakas ang boses ni Sabina sa live video. Guys, grabe, drama mode siya. Kaya dapat talaga may stricter security sa malls. May ilang tao ang hindi nakatiis. Isang matandang babae ang nagwikang, maawa naman kayo sa bata. Ngunit nalunod iyon sa ingay, sa utos ng security, sa mga bulong at sa mga taong mas piniling manood kaysa tumulong. Sa labas ng mall, mas maliwanag ang red carpet dahil sa camera lights. Doon tuluyang kinaladkad si Lirio ni Bando. Nadulas ang manipis niyang tsinelas, napasubsob siya sa gilid ng carpet at tumama ang siko niya sa matigas na sahig. Sumirit ang kirot sa katawan niya. Nang tingnan niya ang braso niya, may dugo na iyon. Tumayo ka, utos ni Brando. Hindi na napigilan ni Lirio ang paghikbi. Wala po akong kasalanan. May sandaling tumihimik ang paligid. Kahit ang ilang photographers ay tumigil, ang maliit na boses ng bata ay malinaw na narinig sa labas ng mall. Wala po akong kasalanan. Gusto ko lang pong gumaling ang nanay ko. Sa mismong sandaling iyon, isang itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa harap ng red carpet. Sinundan ito ng dalawang itim na sasakyan. Agad na nagkagulo ang mga staff. May nagsabing, "Andiyan na si Mr. Velmoro." May isa pang nag-ayos ng microphone. Si Donato Fuentebela ay halos tumakbo palabas para sumalubong. Lumabas mula sa unang sasakyan ang dalawang lalaking nakasuit. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng limousine. Bumaba si Darius Velmoro. Matangkad siya, tahimik ang tindig, at may bigat ang presensya na kahit hindi siya magsalita ay napapalingon ng tao. Hindi siya nakangiti, ngunit hindi rin siya mukhang mayabang. Para siyang lalaking sanay humawak ng kapangyarihan, ngunit matagal nang may pasan na lungkot. Mr. Velmoro, bati ni Donato habang pilit na nungumiti. Welcome sir, pasensya na sa munting abala, inaayos lang namin. Hindi agad sumagot si Darius dahil ang mga mata niya ay nakatitig na sa batang nasa sahig. Sa batang duguan ang siko. Sa batang hawak ang punit na tali ng sampagita. Sa batang may luhang tahimik na bumabagsak habang sinusubukang pulutin ang medical papers ng kanyang nanay. At pagkatapos, nakita ni Darius ang kumislap na maliit na bagay sa leeg ng bata nang lumuluwag ang kwelye ng damit nito. Kalahating pendant, pilak, may ukit na DV. Parang may malamig na kamay na biglang pumisil sa puso ni Darius. Hindi siya nakagalaw ng ilang sandali. Ang ingay sa paligid ay tila nawala. Ang nakikita niya lamang ay ang pendant na halos kapareho ng kalahating pirasong nakatago sa kanyang opisina ng maraming taon. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Sir, pigil ni Donato. Wag na po, kami na. Itinaas ni Darius ang kamay, senyas na tumihimik ang lahat. Lumuhod siya sa harap ni Lirio. Ang mga tao sa paligid ay napasinghap. Ang bilyonaryong inaabangan ng lahat ay hindi dumiretso sa red carpet, hindi kumaway sa kamera, hindi binati ang mga opisyal.
Lumuhod siya sa batang ilang minuto lang ang nakaraan ay tinawag nilang istorbo. Anong pangalan mo? Mahina niyang talong. Nanginginig si Lirio. Lirio po. Napakurap si Darius. Lirio? Tumanggo ang bata. Dahan-dahan niyang tiningnan ang pendant. Saan mo nakuha yan? Hinawakan ni Lirio ang pendant sa takot na baka kunin ito. Sa nanay ko po. Ano ang pangalan ng nanay mo? Sandaling nag-alangan si Lirio, ngunit nang nakita niya ang kakaibang lungkot sa mukha ng lalaki, sumagot siya. Almira Manansala po. Parang gumuho ang buong mundo ni Darius sa iisang pangalan, Almira. Narinig niya sa likod ang mahinang bulong ng mga tao. Si Donato ay namutla. Si Sabrina ay biglang napatigil sa pagsasalita sa live. Si Brando naman ay hindi makagalaw, hindi alam kung ano ang nangyayari. Huminga ng malalim si Darius, mulit nanginginig ang kanyang boses nang muli siyang magsalita. Ilang taon ka na, Lirio? 10 po. Napapikit si Darius. 10 taon. 10 taon ng paghahanap, pagsisisi, paniniwalang baka wala na si Almira, baka hindi na siya mapapatawad, baka niloko lang siya ng kapalaran. 10 taon niyang itinago ang kalahating pendant na iyon, hindi alam na ang kabilang kalahati ay nasa leeg ng sariling anak. Nasaan ang nanay mo? Tanong niya. Nasa bahay po, may sakit po siya, kaya po ako pumunta rito. Hindi po ako magnanakaw, sir. Gusto ko lang po humingi ng tulong sa charity desk. Hindi na napigilan ni Nurse Belina ang luha niya. Si Talaine ay nakatakip ang kamay sa bibig. Si Professor Elowen naman ay nakatingin kay Darius na parang unti-unti na ring nauunawaan ang lahat. Dahan-dahang pinulot ni Darius ang mga sampagitang nagkalat sa sahig. Isa-isa, kahit marumi na ang iba, kahit may nakatingin na cameras. Pagkatapos, inabot niya iyon kay Lirio. Walang batang dapat hilahin ng ganito, sabi niya, ngunit ang tinig niya ay hindi malakas, mas nakakatakot dahil tahimik. At lalong walang batang dapat hiyain sa isang event na ginawa raw para sa mga bata. Napatingin siya kay Brando. Ang guard na kanina ay mataas ang boses ay biglang namutla. Sir, hindi ko po alam na... Na ano? Malamig na tanong ni Darius. Na anak ko siya? Nanahimik ang lahat. Para bang sabay-sabay na nawalan ng hangin ang buong harapan ng mall. Si Sabrina ay nakababa ng cellphone. Si Donato ay tila hindi makalunok. Si Brando naman ay halos hindi makaatras. Maging si Lirio ay napatitig kay Darius, hindi sigurado kung narinig niya ng tama. Anak niyo po ba? Mahina niyang tanong. Tumingin si Darius sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang mga mata ng bata. Mga matang kahawig ng kanya, ngulit puno ng pagod na hindi dapat pinagdaanan ng isang anak. Hindi ko pa alam ang buong katotohanan, sabi ni Darius, pinipigil ang panginginig ng boses. Pero kung ikaw ang anak ni Almira, kung suot mo ang pendant na iyan, kung 10 taon ka na, napahinto siya, napalunok, at ang mukha niyang sanay maging patigas sa boardroom ay biglang nabasag. Anak, patawarin mo ako kung matagal akong nawala. Hindi alam ni Lirio ang isasagot. Buong buhay niya, inisip niya kung ano ang pakiramdam kapag may amang hahawak sa kanya. Ngayon, nasa harap niya ang isang lalaking makapangyarihan, mayaman at iginagalang ng lahat, ngunit lumuluhod sa harap niya na parang siya ang may kailangang humingi ng tawad. Hindi ko po alam, bulong ni Lirio. Sabi ni nanay na wala po kayo. Tumanggo si Darius at tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Hahanapin natin ang sagot, pero ngayon, dadalhin natin siya sa ospital. Dadalhin natin ang nanay mo sa pinakamagandang doktor. Tumayo si Darius at humarap sa kanyang assistant na si Inigo Sarmiento. Ipadala ang medical team sa address ng bata. Ngayon din, tawagan ng Velmoro Medical Center, ihanda ang private ward at tawagan ang legal team. Opo, sir. Mabilis na sagot ni Inigo. Pagkatapos, tumingin si Darius kay Nurse Belina. Kilala niyo ang ina niya? Opo, nanginginig ang sagot ni Belina. Matagal na pong may sakit si Almira. Kailangan niya ng agarang evaluation. You're coming with us, sabi ni Darius. Please. Tumanggo si Belina. Lumapit si Talaine kay Lirio at inabot ang nalaglag na envelope. Lirio, ito.
Kinuha ng bata ang envelope, ngulit hindi niya pa rin binibitawan ang sampagita. Tumingin siya kay Darius, takot at naguguluhan. "Sir, hindi po ba ako makukulong?" Parang dinurog ng tanong na iyon ang puso ng lahat ng may natitirang konsensya sa paligid. Lumuhod muli si Darius ng bahagya para pantayan ang mukha niya. "Hindi, Lirio, wala kang kasalanan at mula ngayon walang hahawak sa'yo na parang wala kang halaga." Sa likod, dahan-dahang ibinaba ni Sabrina ang cellphone niya. Sa live video, libo-libo na ang nanonood. Ang inakala niyang esenang magpapatawa sa followers niya ay naging sandaling magpapahiya sa kanya. Kitang-kita ng lahat kung paano niya nilight ang bata, anak pala ng mismong bilyonaryong sponsor ng event. Si Brando naman ay halos hindi makatingin kay Darius. "Sir, misunderstanding lang po." Hindi sumigaw si Darius, hindi niya kailangang sumigaw. "Leave," sabi niya, "at huwag kang aalis ng building hanggat hindi ka kinakausap ng legal team." Namutla lalo si Brando. Tumingin si Darius kay Donato. "The gala is cancelled." "Sir?" Gulat na tanong ni Donato. "You heard me. Hindi ako magho-host ng charity event sa isang lugar na humihila ng batang humihingi ng tulong." Walang nakapagsalita. Pagkatapos, inakay ni Darius si Lirio papunta sa limusin. Hindi pa lubusang nagtitiwala ang bata, kaya lumingon siya kina Talain, Nurse Belina, Professor Elwen at Mang Odon na kararating lamang matapos mabalitaan ang nangyari sa labas. Tumanggo si Mang Odon sa kanya, may luha sa mata. "Sige, Lirio, puntahan mo na ang nanay mo." Pagpasok ni Lirio sa limusin, nanginginig pa rin ang kamay niya. Hindi siya sanay sa lamig ng loob ng sasakyan, sa lambot ng upuan, sa katahimikan ng salamin. Hawak pa rin niya ang punit na sampagita, parang takot siyang mawala ang huling patunay kung sino siya bago dumating ang lalaking nasa tabi niya. Tahimik na umupo si Darius sa kabilang upuan. Hindi niya pinilit yakapin ang bata. Hindi niya pinilit tawagin siyang anak ng paulit-ulit. Alam niyang ang 10 taong nawala ay hindi kayang punuan ng isang salita lamang. Kaya ang sinabi niya ay simple. "Dadalhin mo ako kay Almira." Tumanggo si Lirio. Luhaan pa rin. "Opo." Habang umaandar ang limusin palayo sa mall, naiwan sa labas ang mga kamera, ang mga bulaklak na natapakan, ang mga taong biglang natahimik at ang red carpet na wala ng saysay. Sa unang pagkakataon, hindi palabas ng mall dinala si Lirio para itaboy. Dinala siya palayo para iligtas ang kanyang ina. At sa loob ng puso niya, sa gitna ng takot at gulo, may munting liwanag na nagsimulang mabuhay. Baka ang pangalang Darius Velmoro ay hindi lang sagot sa lumang tanong. Baka ito na rin ang simula ng pagbabalik ng pamilyang matagal nang pinaghihiwalay ng kasinungalingan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito, hindi na babalik si Lirio sa simpleng eksena ng pagkakaladkad sa mall dahil tapos na ang araw ng kahihiyan. Ngayon, magsisimula ang mas malalim na laban. Ang laban ng isang batang biglang dinala sa mundo ng kayamanan, ngunit hindi pa rin sigurado kung ang mga taong nakapaligid sa kanya ay handa ba talaga siyang tanggapin. Tahimik ang loob ng limusin habang bumabaybay ito sa kalsada palayo sa mall. Sa labas, mabilis na dumaraan ang mga ilaw ng lungsod, ngunit sa loob ng sasakyan, parang napakabagal ng oras. Nakaupo si Lirio sa gilid. Hawak pa rin ang punit na tali ng sampagita sa isang kamay at ang lumang medical envelope sa kabila. Kahit malamig ang aircon, ramdam niya ang init ng sugat sa kanyang siko at ang kirot sa braso kung saan siya hinawakan ni Brando. Sa tapat niya, nakaupo si Darius Velmoro. Ang lalaking kanina lamang ay pinalilibutan ng mga staff, camera at executive. Ngayon ay tahimik na nakatitig sa kanya na parang natatakot magsalita ng mali. Sa mata ni Lirio, kakaiba ang itsura ni Darius. Mukha itong makapangyarihan, oo,
Pero hindi katulad ng mga mayayamang taong madalas niyang makita sa mall na parang laging nagmamadali at hindi marunong tumingin sa ibaba. Si Darius ay parang may malalim na lungkot na natagal nang nakabaon sa loob niya. Masakit pa ba ang braso mo? Mahinang tanong ni Darius. Napatingin si Lirio sa kanyang braso. Kaunti lang po. Hindi dapat nangyari iyon. Hindi sumabat si Lirio. Sanay siyang makirinig ng mga salitang hindi dapat nangyari. Pero sa buhay nila ni Almira, ang mga hindi dapat nangyari ang madalas talagang nangyayari. Lirio, muling sabi ni Darius, alam kong marami kang tanong at alam kong hindi mo kailangang paniwalaan agad. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung bakit kayo nawala sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Lirio ang pendant sa leeg niya. Sabi po ni nanay, sinabi sa kanya na patay na kayo. Napapikit si Darius. Ang pangungusap na yun ay parang kutsilyong dahan-dahang ipinasok sa dibdib niya. May nagsabi rin sa akin na umalis ang nanay mo dahil ayaw na niya sa akin. May ipinakitang sulat, may pirma raw niya. Sinabi nilang hindi niya gustong mahanap ko siya. Kumanot ang ulo ni Lirio. Hindi ganoon si nanay. Alam ko, nang mabilis sabi ni Darius at doon unang naging matibay ang boses niya. Ngayon, alam ko. Pero noon, bata pa ako, galit, sugatan at nalilito. Hinanap ko siya, Lirio, sa mga ospital, sa dating tinirhan niya, sa mga taong nakakakilala sa kanya. Pero parang may naglinis ng lahat ng bakas niya. Hindi alam ni Lirio kung dapat ba siyang maaawa, magalit o manahimik. Kaya tumingin na lang siya sa labas ng bintana. Sa isip niya, iisang mukha lamang ang mahalaga ngayon. Si Almira na naghihintay sa maliit nilang birahan, walang kamalay-malay na ang lalaking matagal niyang inakalang nawala ay paparating na. Pagdating nila sa makitip na iskinita, hindi makapasok ang limusin. Huminto ito sa kanto at doon bumaba sina Lirio, Darius, Nurse Belina at Inigo Sarmiento. Sumunod naman ang isang medical team mula sa Velmoro Medical Center, dala stretcher, portable oxygen at emergency kit. Naglabasan ng mga kapitbahay, may mga batang nakasilip sa bintana. May mga tsismosa sa tindahan ni Aling Pasing na nagtatakip ng mukha habang nagtatanong kung bakit may mga doktor sa lugar nila. Sabi ni Lirio, mabilis ang lakad kahit naninginig pa rin. Pagdating nila sa maliit na kwarto, naabutan nila si Almira na nakaupo sa banig, nakahawak sa dibdib at halatang nahihirapan sa paghinga. Nang makita niya si Lirio, agad siyang nag-alala. Anak, bakit ang tagal mo? Anong nangyari sa braso mo? Nay, nanginginig ang boses ni Lirio. Hindi niya alam paano sasabihin. Humakbang si Darius mula sa likod ng bata. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang paghinga ni Almira. Nakita niya ang lalaking matagal na niyang inilibing sa alaala. Mas matanda na ito, mas seryoso ang mukha, mas mabigat ang tindig. Pero ang mga mata, ang paraan ng pagtingin, ang sugat na nakatago sa tahimik na mukha, siya pa rin iyon. Darius. Halos hangin lang ang boses ni Almira. Hindi nakalapit agad si Darius. Parang hindi siya makapaniwala na matapos ang maraming taon, narito siya sa harap ng babaeng minahal niya. Ngunit sa kalagayang hindi niya mapatawad ang sarili niyang hindi niya nakita ng mas maaga. Almira, sabi niya at nabasag ang boses niya sa pangalan nito. Buhay ka. Akala ko patay ka na. Akala ko iniwan mo ako. Napatingin si Lirio sa kanilang dalawa. Sa simpleng palitan ng salita, unti-unti niyang naintindihan na hindi lang siya ang ninakawan ng ama. Silang tatlo pala ay sabay-sabay na ninakawan ng panahon. Lumapit si Nurse Belina. Kailangan muna nating dalhin si Almira sa ospital. Mahina na ang bagay niya. Mag-usap kayo doon pero ngayon, kailangan niyang ma-stabilize. Hindi tumutol si Almira, marahil dahil napapagod na rin siya ng paglaban ng walang tulong. Habang inaayos siya ng medical team,
Hinawakan niya ang kamay ni Lirio. "Anak, natatakot ako." "Kasama niyo po ako, Nay," sabi ni Lirio. Tumingin si Almira kay Darius. "Huwag mong ilalayo sa akin ang anak ko." Napailing agad si Darius. Hindi ko gagawin iyon. Hindi ko kayo natagpuan para muli kayong mawala." Dinala si Almira sa Velmoro Medical Center ng gabing iyon. Para sa unang pagkakataon, nakapasok si Lirio sa ospital na hindi amoy pila, siksikan at pagod na pasyente ang sumalubong, kundi malinis na pasilyo, mababait na nurse, at kwartong may sariling banyo at malambot na kama. Ngunit imbes na mamangha, mas lalo siyang inilang. Pakiramdam niya kahit ang sahig ay napakalinis para tapakan ng tsinelas niyang marumi. Inutusan ni Darius si Inigo na bumili ng damit, pagkain at gamot para kay Lirio. Ngulit nang dumating ang paper bags, hindi agad ginalaw ng bata ang mga iyon. "Para sa iyo yan," sabi ni Darius. "Hindi mo kailangang mag-alala sa presyo." Doon unang tumingin ng diretsyo si Lirio kay Darius. "Buong buhay ko po, kailangan kong mag-alala sa presyo." Hindi nakasagot si Darius. Ang simpleng pangungusap na iyon ay mas mabigat pa kaysa sermon. Umupo siya sa tabi ng bata sa waiting area, malayo sa mga bodyguard at staff. "Pasensya na, hindi ko kayang burahin ang pinagdaanan mo. Pero gusto kong matutunan kung paanong maging tatay sa'yo, kung papayag ka." Hindi sumagot si Lirio, ngunit hindi rin siya lumayo. Para kay Darius, sa gabing iyon, sapat na iyon. Kinabukasan, kumalat na ang balita. Ang live video ni Sabrina ay nare-upload ng libo-libong tao. May mga nagalit kay Brando, may mga naghusga kay Sabrina, may mga nagtaka kung totoo bang anak ni Darius Velmoro ang batang nagtitinda ng sampagita. Sa social media, ang dating pangiinsulto kay Lirio ay napalitan ng simpatya. Ngunit para kay Lirio, hindi pa rin iyon ginhawa. Ayaw niyang maging usapan. Ang gusto niya lang ay gumaling ang nanay niya at malaman kung totoo bang may ama siyang matagal na palang naghahanap. Sa ikalawang araw ni Almira sa ospital, dumating ang babaeng hindi inaasahan ni Lirio, si Corvina Velmoro. Pumasok siya sa private lounge na parang pagmamay-ari niya ang hangin sa loob. Naka-cream dress siya, may perlas sa dieg, at may ngiting malinis tingnan ngulit malamig sa pakiramdam. Kasama niya si Attorney Basilio Quenzer, isang lalaking payat, matalas ang nuso, at palaging may hawak na folder. "Darius," bati ni Corvina, mahinahon ngulit may diin. "Kailangan nating mag-usap." Tumayo si Darius. "Hindi ngayon. Ngayon na, dahil buong kumpanya ang nadadamay sa eskandalong ito." Napatingin si Lirio sa upuan. Hindi pa niya kilala si Corvina, ngunit may kung anong bigat ang presensya nito. Iba ito sa pangmamata ni Sabrina, mas tahimik, mas delikado. Ngumiti si Corvina kay Lirio. "Ikaw siguro ang batang pinag-uusapan ng lahat." Hindi sumagot si Lirio. "Corvina," babala ni Darius. "Ano ba naman, bumabati lang ako." Lumapit siya ng kaunti sa bata. "Lirio, tama ba? Napakagandang pangalan. Pero alam mo, maraming taong mahilig gumawa ng kwento kapag may pera sa usapan. Kaya sana maintindihan mo kung bakit kailangan nating maging maingat." "Hindi po kami gumagawa ng kwento." Mahina, ngulit malinaw na sabi ni Lirio. Bahagyang tumaas ang kilay ni Corvina. Marahil hindi niya inaasahang sasagot ang bata. "Hindi ko naman sinabi iyon. Pero iyon po ang ibig niyong sabihin." Saglit na natahimik ang lounge. Si Attorney Basilio ay nagkunwaring nag-aayos ng papeles, ngulit halatang nakikinig. Lumapit si Darius sa pagitan nila. "Huwag mong kakausapin ng bata na parang akusado siya." "Darius, maging praktikal ka," sabi ni Corvina. "Isang babaeng nawala ng 10 taon, biglang susulpot kasama ng isang bata sa mismong araw ng charity gala? Hindi ba kahinahinala iyon?" Nang marinig iyon ni Lirio, kumirot ang dibdib niya.
Hindi dahil nasaktan lang siya, kundi dahil parang ginawang kasalanan ng bawat araw na nagutom sila ni Almira. Siya ang natagpuan ko, madiing sabi ni Darius. Hindi siya sumulpot. Kinaladkad siya palabas ng mall ko habang humihingi ng tulong. Exactly, sabat ni Basilio. Unang beses nagsalita. Kaya kailangan natin ng DNA test, background investigation at legal protection. Hindi natin pwedeng ipasok sa pamilya ang kahit sino dahil lamang sa pendant at emosyon. Magkakaroon ng DNA test, sabi ni Darius. Pero habang hinihintay iyon, gagamutin si Elmira at aalagaan si Lirio. Sa mansyon? Tanong ni Corvina. Kung iyon ang pinakamainantara sa kanila, napangiti ng malamig si Corvina. Hindi mo ba naisip na baka masyadong mabilis? Baka masaktan ng bata kapag hindi tugma ang resulta? Doon tumayo si Lirio. Kahit ano po ang resulta, hindi ko po kinuha ang pera ninyo. Hindi rin po ako humingi ng mansyon. Gusto ko lang pong gumaling si nanay. Napatingin si Darius sa kanya. Sa maliit na katawan ng bata, may dignidad na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Hindi na nagsalita si Corvina. Ngunit nang lumabas siya kasama si Basilio, nagbago ang mukha niya. Wala na ang ngiti. Hanapin mo ang lahat ng file ni Almira Manansala. Bulong niya kay Basilio habang naglalakad sa hallway. At siguraduhin mong walang dokumentong magdudugtong sa batang iyon kay Darius bago lumabas ang test. Kung meron, tanong ni Basilio. Tumingin si Corvina sa kanya. Alam mo na ang gagawin. Sa sumunod na linggo, inilabas si Almira mula sa critical observation, ngunit kailangan pa rin ng mahabang gamutan. Dahil ayaw ni Darius na bumalik sila sa masikip na tirahan habang mahina pa si Almira, inilipat muna sila sa isang guest wing ng Vilmoro Mansion. Doon nagsimula ang panibagong ugto sa buhay ni Lirio. Ang mansyon ay napakalaki, may hardin, mataas na kisame at hagdanang parang nakikita lang niya noon sa TV. May sariling silid si Lirio na may kama, mesa, bookshelf at bintanang tanaw ang mga puno. Ngunit sa unang gabi niya roon, hindi siya nakatulog sa kama. Sa halip, humiga siya sa carpet sa tabi ng kama. Sanay ang katawan niya sa matigas na higaan. Kinabukasan, nakita siya ni Darius na gising, nakaupo sa sahig. Bakit hindi ka sa kama natulog? Tanong nito. Napahiya si Lirio. Hindi po ako sanay, parang lulubog po ako. Hindi tumawa si Darius. Hindi rin siya nagkomento. Naupo lang siya sa sahig sa tabi ng bata. Kung gusto mo, dito muna tayo mag-almusal. Sa sahig po? Oo, kung saan ka komportable. Doon unang naramdaman ni Lirio na hindi siya pinipilit ni Darius na maging mayaman agad. Hindi siya pinipilit kalimutan ang dati niyang buhay. Hindi siya pinipilit ngumiti sa camera. Tahimik lang itong sumusubok na makalapit. Makalipas ang ilang araw, pinasok si Lirio sa isang maayos na paaralan. Hindi pa tapos ang DNA result, pero iginiit ni Darius na hindi dapat maantala ang pag-aaral ng bata. Sa unang araw niya, suot ni Lirio ang bagong uniform, bagong sapatos, at bag na amoy tindahan pa ang itsula. Ngunit sa loob niya, takot na takot siya. Sa classroom, ipinakilala siya ng advisor na si Teacher Amadis Soler. Class, this is Lirio Manansala. He will be joining us starting today. May ilang batang ngumiti. May iba naman ang nagbulbulan. Sa likod, nakaupo si Xavian Mercado, anak ng isang board member ng paaralan. Nakangisi ito habang tinitignan si Lirio. Pag-upo ni Lirio, narinig niya ang bulong ni Xavian. Sampagita boy. May ilang batang natawa. Napahigpit ang hawak ni Lirio ng lapis. Hindi niya pinatulan. Pero sa loob, bumalik ang pakiramdam ng pagiging nasa mall. Maraming ilaw, maraming tao, pero pakiramdam niya ay siya pa rin ang batang hindi bagay sa lugar. Sa recess, habang mag-isa siyang kumakain ng sandwich na baon ng kasambahay sa mansyon, lumapit ang isang batang babae na may makapal na libro. Pwede akong umupo? Tanong niya. Tumanggo si Lirio. Ako ang Maristela Noveda. Narinig ko yung sinabi ni Xavian. Huwag mo siyang pansinin. Tinatawag niya akong dictionary girl dati kasi mahilig akong magbasa. Hindi ka po ba nasasaktan? Sagot ni Lirio. Nasasaktan, pero mas nakakapagod kung hahayaan ko na siya ang magsulat ng kwento ko. Napatingin si Lirio sa kanya. Kakaiba si Maristela. Tahimik pero matapang magsalita. Bakit hindi ka tumatawa sa akin? Tanong ni Lirio. Bakit ako tatawa? Hindi naman nakakatawa ang mabuhay ng mahirap.
Sa simpleng sagot na iyon, nagkaroon si Lirio ng unang kaibigan sa bagong mundo niya. Habang unti-unting umaayos ang buhay ni Lirio, nagsimula namang lumitaw ang mga ebidensyang matagal nang nakabaon. Si Mang Odon na nawalan ng trabaho matapos kumalat ang video at matapos niyang depensahan si Lirio ay tinawagan ni Talain. May naalala raw siyang luma at kakaibang pangyayari noon. May ilang taon na palang may babaeng nakasakay sa itim na sasakyan na nagtatanong tungkol sa isang mananahing nagngangalang Almira sa paligid ng mall at lumang apartment. Hindi niya iyon pinansin noon, pero ngayon, konektado na ang lahat. Dinala ni Mang Odon kay Darius ang lumang USB na matagal niyang itinago. Backup iyon mula sa lumang CCTV system ng service area. Kuha ilang taon na ang nakaraan, kung saan makikita ang isang tauhan ni Corvina na sumusunod kay Almira habang may bitbit itong batang maliit pa noon. "Sir," sabi ni Mang Odon, nanginginig ang boses habang nasa opisina ni Darius. "Hindi ko po alam kung mahalaga ito, pero noong nakita ko ulit si Ma'am Corvina sa balita, naalala ko yung lalaking ito. Driver niya po iyan dati." Tiningnan ni Darius ang screen. Tumigas ang panga niya. Samantala, si Nurse Belina naman ay naghukay sa lumang medical records ni Almira sa klinik kung saan minsang itong dinala. May natagpuan siyang kopya ng isang release form noong taon ng aksidente ni Darius. Nakapirma roon si Attorney Basilio Quenzer bilang witness sa isang dokumentong nagsasabing confirmed deceased si Darius Belmoro. Isang dokumentong malinaw na peke dahil buhay si Darius noong panahong iyon, ngunit nasa ibang ospital matapos ilihim ng pamilya ang kanyang recovery. Nang makita iyon ni Belina, agad niyang dinala kay Darius. "Sir," sabi niya, "hindi aksidente ang pagkawala nila sa isa't isa." Hawak ni Darius ang papel na iyon habang nakatayo sa tabi ng bintana ng opisina. Sa labas, tanaw niya ang lungsod na puno ng ilaw. Dati, akala niya ang pinakamalaki niyang pagkakamali ay hindi niya nahanap si Almira. Ngayon, unti-unti niyang naiintindihan na may mga kamay palang sadyang humarang sa bawat hakbang niya. Kagabihan, pumunta siya sa silid ni Lirio. Naabutan itong nag-aaral sa mesa, katabi ang lumang punit na tali ng sampagita na itinago pa rin ito. Hindi na ito sariwa, pero ayaw itong itapon ng bata. "Bakit mo pa itinatago iyan?" tanong ni Darius. Tumingin si Lirio sa sampagita. "Para po maalala ko kung saan ako galing." Umupo si Darius sa gilid ng kama. "Hindi mo kailangang kalimutan iyon." "Natatakot po kasi ako." "Saan?" "Na kapag naging anak niyo po talaga ako, baka kailangan kong maging ibang tao." Matagal bago nakasagot si Darius. Pagkatapos, ay lumapit siya at maingat na inilagay ang kamay sa balikat ng bata. "Hindi kita hinahanap para baguhin ka, Lirio. Hinahanap kita dahil may nawala sa buhay ko na hindi ko alam na ipinagkait pala sa akin. Kung sino ka ngayon, ang batang nagmahal sa nanay niya, ang batang lumaban kahit pagod, ang batang hindi nakalimutang magpasalamat, iyan ang anak na gusto kong makilala." Napatingin si Lirio sa kanya. Hindi pa rin buo ang tiwala niya, hindi pa rin nawawala ang takot. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman na mag-isa siyang may hawak ng bigat ng mundo. Makalipas ang ilang araw, dumating ang preliminary result ng DNA test. Nasa private study sina Darius, Almira, Lirio, Nurse Belina at Inigo nang ibigay ng doktor ang sombre. Naninginig ang kamay ni Darius habang binubuksan iyon. Si Almira ay mahigpit na nakahawak kay Lirio. Hindi nagsasalita ang bata, ngunit mabilis ang tibok ng puso niya. Binasa ni Darius ang unang pahina. Pagkatapos, napaupo siya. Tumulo ang luha niya bago pa man siya magsalita. "Positive," mahinang sabi niya. "Lirio, anak kita." Hindi sumigaw si Almira. Hindi rin agad umiyak ng malakas.
Napahawak lang siya sa bibig niya habang ang luha ay tuloy-tuloy na bumagsak. Si Lirio naman ay nakatitig kay Darius, parang sinusubukang abutin ng isip ang bigat ng katotohanan. Anak kita. 2 salitang buong buhay hindi niyang narinig. Dahan-dahang lumapit si Darius, ngunit huminto pa rin sa harap niya. Pwede ba kitang yakapin? Doon bumigay si Lirio. Tumandok siya, at nang yinakap siya ni Darius, hindi iyon yakap ng mayamang lalaking naiiwas sa batang mahirap. Yakap iyon ng isang amang 10 taon na ninakawan ng pagkakataong buhatin ang sariling anak. Sa gilid, hinihikip si Almira. Lumapit si Darius kay Almira, hawak pa rin si Lirio. "Patawarin mo ko," sabi niya kay Almira. "Pareho tayong ninakawan, pero hindi pa huli para ibalik ang natira." Hindi nila alam, sa kabilang bahagi ng mansyon, nakatayo si Corvina sa madilim na hallway, hawak ang cellphone at kausap si Ate Basilio. Lumabas na ang result. Malamig niyang sabi. "Ano ang gagawin natin?" tanong ni Basilio sa kabilang linya. Tumingin si Corvina sa saradong pinto ng study, sa likod ng pamilyang unti-unting nabubuo mula sa mga pirasong sinira niya noon. "Kung hindi natin sila mapipigilan sa dugo," bulong niya, "sisiraan natin sila sa mata ng board." Ngunit sa loob ng study, wala pang alam sina Darius, Almira at Lirio sa panibagong laban. Sa sandaling iyon, pinili muna nilang huminga. Pinili muna nilang maniwala na kahit matagal silang pinaghiwalay, may mga bagay na pwedeng magsimulang mabuo muli. At habang hawak ni Lirio ang kalahating pendant sa kanyang leeg, inilabas ni Darius ang kaparehong kalahati mula sa gulsa ng kanyang coat. Pinagdikit niya ang 2 piraso sa palad ng bata. DV at AM, Darius Velmoro at Almira Manansala. Sa gitna ng 2 pangalang iyon, naroon si Lirio, ang anak na matagal na itinago ng kasinungalingan, ngunit ngayon ay unti-unting binabawi ng katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa huling parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bahaging ito, makikita natin kung paanong ang batang minsang kinaladkad palabas ng mall ay hindi lang basta nabigyan ng bagong buhay, kundi naging dahilan para mabuksan ang pinto para sa maraming batang tulad niya. At dito na rin matatapos ang lahat ng kasinungalingan na matagal nang sumira sa pamilya ni Lirio, Almira at Darius. Lumipas ang 2 taon mula nang magkadugtong muli ang 2 hati ng lumang pendant. Hindi naging madali ang 2 taong iyon. Hindi iyon bigla ang magandang buhay na parang sa isang iglap ay nabura ang lahat ng sugat. Maraming gabi pa rin nagigising si Lirio na parang naririnig niya ang boses ni Brandong Ilaga na sumisigaw sa kanya. May mga umagang kahit nasa malambot na kama na siya, nagigising pa rin siyang hinahanap ang lumang supot ng barya. Natatakot na baka wala silang pambiling gamot ni Almira. May mga pagkakataon ding napapahawak siya sa kanyang braso kapag nakakakita ng guard sa mall, kahit wala namang humihila sa kanya. Pero unti-unti, natuto siyang huminga. Si Almira, matapos ang operasyon at mahabang gamutan sa Velmoro Medical Center, ay hindi agad gumaling. Maraming buwan siyang sumailalim sa therapy, check-up at matinding pag-iingat. May mga araw na malakas siya, may mga araw na nanghihina pa rin. Ngunit dahil sa tamang gamot, maayos na pagkain at pahinga, bumalik ang kulay sa kanyang pisngi. Hindi na siya iyong babaeng laging nakaupo sa banig, naghihintay kung kailan muling sisikip ang dibdib. Isang umaga, nakita siya ni Lirio sa veranda ng mansyon, hawak ang karayon at tela. Gumagawa siya ng simpleng kurtina para sa maliit na reading corner ng anak. "Nay," sabi ni Lirio habang nakatayo sa pinto, suot ang school uniform. "Hindi po ba sabi ng doktor, huwag muna kayong masyadong mapagod?" Ngumiti si Almira. "Hindi ito pagod, anak. Ito ang unang beses sa maraming taon na nananahi ako dahil gusto ko, hindi dahil kailangan kong habulin ng bayad sa renta." Lumapit si Lirio at naupo sa tabi niya. "Ang ganda po."
Para sa'yo ito. Sabi mo noon, gusto mo ng bahay na hindi tinutuluan at may kurtina na ako ang tatahi. Napangiti si Lirio. Hindi niya akalain maaalala pa iyon ng ina. Noon, sinabi niya iyon habang nakahiga sila sa mainit na kwarto, may tulo ang bubong at ang electric fan nila ay umuungong parang jeep. Ngayon, nasa bahay na sila na hindi tinutuluan pero hindi niya nakalimutan ang tunog ng ulan sa lumang yero. Hindi ko pa rin nakakalimutan iyon, Nay, sabi niya. Dapat lang, hindi para masaktan ka, kundi para manatiling malambot ang puso mo. At iyon ang pinanghawakan ni Lirio. Sa paaralan, naging honor student siya. Hindi dahil gusto niyang patunayan sa mundo na karapat-dapat siyang maging Velmoro, kundi dahil ngayon lang siya nabigyan ng pagkakataong mag-aral ng hindi gutom, hindi pagod, at hindi takot na baka wala silang pangkain pag-uwi. Si Maristela Noveda ang naging pinakamalapit niyang kaibigan. Magkasama silang nagbabasa sa library, gumagawa ng projects, at minsan ay nagtatalo tungkol sa mga librong binabasa nila. Lirio, sabi ni Maristela habang nag-aayos sila ng science project, alam mo bang kapag tahimik ka, mukha kang may iniisip niya napakalalim. Iniisip ko lang kung tama ba ang measurement ng bridge model natin. Hindi. Iniisip mo na naman yung dati. Napatingin siya sa kaibigan. Halata ba? Kaunti. Basta, huwag mong hayaang tirhan ka ng nakaraan nang hindi ka na makalakad pasulong. Hindi agad nagbago. Noong una, patuloy pa rin ang pang-aasar nito. Lalo na nung kumpirmahing anak nga si Lirio ni Darius Velmoro. Sinabi nitong, swerte ka lang pala, from street to mansion. Pero isang araw, matapos makita ni Teacher Amadis Soler na pinagtatawanan ni Xavian ang lumang larawan ni Lirio na kumalat noon sa internet, ipinatawag ang mga magulang nito at buong klase silang nagkaroon ng discussion tungkol sa dignity, privilege at pananakit sa kapwa. Hindi gumanti si Lirio. Hindi niya ipinahiya si Xavian. Nang humingi ito ng malamig at pilit na paumanhin, hindi niya agad pinatawad para lang maging mabait sa paningin ng iba. Sana maintindihan mo, sabi ni Lirio, na hindi biro ang tawagin ng tao sa pinakamasakit na pinagdaanan niya. Napayuko si Xavian. Hindi iyon perpektong pagbabago, pero simula noon, hindi na ito nagsalita ng masama sa kanya. Samantala, sa mundo ng matatanda, nagpapatuloy ang laban. Si Corvina Velmoro at Attorney Basilio Quenzer ay hindi basta sumuko. Nang hindi nila napigilan ng DNA result, sinubukan naman nilang sirain ang pangalan ni na Almira at Lirio sa board ng Velmoro Group. Gumawa sila ng bulong-bulungan na ginagamit daw ni Almira, ang dating relasyon nila kay Darius, para makapasok sa kayamanan. Ipinakalat nilang si Lirio raw ay legal complication na maaaring makaapekto sa stability ng kumpanya. May ilang board members na naniwala, lalo na yung matagal nang nakikinabang sa pabor ni Corvina. Pero hindi na gaya ng dati si Darius. Noon, maaaring nadala siya ng mga peking sulat, peking dokumento at manipulasyon. Ngayon, hindi na siya pumapayag na may magdesisyon para sa puso niya. Sa isang malaking board meeting sa Velmoro Tower, humarap si Darius sa mga direktor. Nandoon si Corvina, suot ang kanyang pamilyar na mamong ngiti. Nandoon din si Attorney Basilio, hawak ang makapal na folder na punong-puno ng palusutan. Sa kabilang panig ng mesa, naroon si Inigo Sarmiento, ang assistant ni Darius. Dala ang mga tunay na dokumento. Nandoon din si Nurse Belina, Mang Odon, Professor Elowen Rizada at Talain bilang mga testigo. Darius, simulang sabi ni Corvina, hindi namin kinay-question ang emosyon mo bilang ama. Ang kinay-question namin ay kung dapat bang maapektuhan ng kumpanya dahil sa personal mong desisyon. Tahimik na tumayo si Darius. Personal ang anak ko, pero ang ginawa ninyo sa amin ay hindi lang personal. Krimen iyon. Nagbago ang mukha ni Corvina, ngulit mabilis niyang itinago. Malakas ang salita mo. Mas malakas ang ebidensya.
Isinalang ni Inigo sa malaking screen ang mga dokumentong nakuha sa lumang files. Ang Peking Hospital Release Record kung saan pinalabas na patay si Darius nung panahong buhay siya at nasa recovery. Ang sulat na di umano ay mula kay Almira, ngunit napatunayang peke ang pirma. Ang CCTV footage na dala ni Mang Odon kung saan makikita ang tauhan ni Corvina na sumusubaybay kay Almira. At ang financial transfers mula sa account na kontrolado ni Basilio papunta sa taong gumawa ng peking report. Nang salita si Nurse Belina, kalmado ngunit matibay ang boses niya. Bilang medical professional, masasabi kong ang dokumentong ito ay hindi tugma sa hospital record. Ginamit ito para linlangin si Almira Manansala. Kung hindi namin ito nahuhukay, baka hanggang ngayon ay iniisip niyang namatay si Darius Velmoro. Sumunod si Mang Odon. Suot pa rin niya ang simpleng polo. Hindi sanay sa boardroom, pero hindi siya natinag. Hindi po ako mayaman, hindi po ako abogado, pero alam ko ang nakita ko. Matagal ko nang pinagsisisihan na hindi ko naintindihan noon kung bakit may sumusunod kay Ma'am Almira. Ngayon, sinasabi ko ang totoo dahil nakita ko kung paanong hinila palabas ang batang wala namang kasalanan. Si Professor Elowen naman ay nagsalita hindi lang bilang saksi, kundi bilang guro. Ang ginawa ninyo kay Lirio ay hindi lang pagnanakaw ng apelido o mana. Pagnanakaw iyon ng pagkabata. Nang huli nang magsalita si Talaine, nanginginig pa ang kamay niya, gulit malinaw ang mga salita. Nakita ko po si Lirio noong walang-wala siya. Hindi siya kailanman nanghingi ng labis. Hindi siya nagpanggap. Ang gusto lang niya noon, gamot para sa nanay niya. Kaya kung may nagsasabing ginamit nila ang sitwasyon para sa pera, kasinungalingan iyon. Isa-isang nawala ang kumpiyansa ni Basilio. Sinubukan pa niyang tumayo. These are circumstantial. Sit down, attorney. Malamig na sabi ng Chairman Emeritus na Don Leandro Velmoro, tiyuhin ni Darius na matagal nang nananahimik sa pamilya. Leandro, huwag kang magpadala sa drama. Drama? Tumayo ang matanda. Nanginginig ang kamay pero matalim ang tingin. Ang drama ay yung 10 taon mong ginamit ang pamilya para protektahan ang sarili mong kontrol. Tapos na iyon. Sa araw na iyon, tinanggal si Corvina sa lahat ng posisyon sa Velmoro Group habang nagpapatuloy ang kasong kriminal laban sa kanya at kay Ate Basilio. Hindi iyon naging simpleng eskandalo lang, naging malawak na kasong falsification, coercion at obstruction. Hindi man agad natapos ang proseso sa korte, malinaw na malinaw ang direksyon. Unti-unti silang pananagutin. Kasabay nito, hinarap din ni Darius ang nangyari sa mall. Si Brandong Ilagan ay tinanggal sa trabaho at na-blacklist sa security agency matapos lumabas ang buong footage. Sina Ramil Dacumos at Vico Sardea na umaning natakot lang silang sumuway ay isinaalim sa retraining at counseling. Hindi sila binigyan ng mataas na posisyon, ngulit hindi rin sila tuluyang sinira dahil sila mismo ay tumestigo laban kay Brandon. Si Donato Fuentebella ay pinagbitiw bilang mall executive dahil mas pinili niyang protektahan ng event kaysa paringgan ang batang humihingi ng tulong. Si Sabrina Cawango naman ay nawalan ng ilang sponsors matapos kumalat ang video kung paano niya pinahiya si Lirio. Ilang buwan siyang nanahimik sa social media. Nang muli siyang lumabas, nag-post siya ng apology video, umiiyak, maayos ang ilaw at halatang pinaghandaan. Ngunit hindi pumayag si Darius na gamitin si Lirio para sa redemption content nito. Kung gusto niyang humingi ng tawad, sabi ni Darius, gawin niyang walang kamera. Kaya isang araw, dumating si Sabrina sa Velmoro Foundation office kasama ang kanyang ina. Walang glam team, walang livestream, walang scripted caption. Nakita niya si Lirio sa maliit na conference room katabi sina Almira at Darius. Lirio, sabi ni Sabrina, halos hindi makatingin ng diretso. Sorry, mali ang ginawa ko. Pinagtawanan kita. Ginamit ko yung kahihiyan mo para sa views. Wala akong excuse. Tahimik siyang tinignan ni Lirio. Hindi na siya iyong batang nanginginig sa harap ng kamera. Mas matangkad na siya ngayon, mas malinaw ang boses, pero nananatiling simple ang mga mata.
Salamat sa sorry, sabi niya. Pero sana maintindihan mo, hindi sapat ang sorry kung ginagawa mo lang dahil nawala ang sponsors mo. Napaluha si Sabrina, ngulit hindi sumagot. Kung gusto mo talagang magbago, dagdag ni Lirio, tulungan mo ang mga taong dati mong ginagawang content, pero wag mong kunan, wag mong gawing palabas. Doon unang napayuko ng tunay si Sabrina. Hindi iyon agarang kapatawaran, pero iyon ang unang pagkakataong hindi siya ang sentro ng kwento. Paglipas ng panahon, ginamit ni Darius, Almira at Lirio ang nangyari hindi para maghinggit lamang, kundi gumawa ng bagay na may saysay. Itinatag nila ang Sampaguita House, isang learning and shelter center para sa mga batang nagtatrabaho sa lansangan at mga pamilyang nasa bingit ng gutom. Hindi ito marangyang proyekto na puro ribbon cutting at photo opportunity. Pinilit ni Lirio na maging tunay ito. Papa, sabi niya minsan kay Darius habang tinitignan nila ang lumang building na bibilhin para gawing center. Ayokong mukhang mall. Ayokong matakot pumasok ang mga bata. Ano ang gusto mo? Parang bahay. May pagkain, may clinic, may lugar na pwedeng mag-aral kahit madumi ang tsinelas nila. Ngumiti si Darius. Then that's what we'll build. Si Almira ang namahala sa Sewing Livelihood Program para sa mga nanay. Tinuruan silang gumawa ng uniform, eco bags at simpleng damit na pwedeng ibenta. Si Professor Elowen naman ang nagturo sa reading room. Kahit may edad na, araw-araw pa rin siyang dumarating dala ang kanyang leather bag at mga librong may marka na ng panahon. Si Nurse Belina ang nangasiwa sa health checkups. Hindi niya hinayaang maulit ang nangyari kay Almia sa ibang ina na hindi nagpapatingin dahil takot sa gastos. Si Talaine na pinag-aral ni Darius sa Hospitality Management ang naging coordinator ng feeding program. Si Mang Odon naman, sa halip na manatiling ordinaryong gardya, ay ginawang head ng Community Safety Program. Siya ang nagturo sa mga bagong security staff kung paano makitungo sa mga batang mahihirap ng may respeto. Unang rule, sabi ni Mang Odon sa orientation, huwag mong hahawakan ng bata kung hindi siya panganib. Pangalawa, kausapin mo muna. Pangatlo, kung ang tingin mo sa mahirap ay estorbo, mali ang trabahong pinasok mo. Lumipas pa ang 1 taon, sa 2nd anibersaryo ng araw na kinaladrag si Lirio palabas ng mall, muling nagkaroon ng malaking pagtitipon sa parehong lugar. Ngunit ibang-iba na ang pagkakataong iyon. Wala ng red carpet para sa mga mayayaman, hang sa ilalim ay may simpleng stage, mga upuan para sa mga bata mula sa Sampaguita House at mga magulang na dating nahihiyang pumasok sa mall, ngunit ngayon ay imbitado. Sa itaas ng entrance, may bagong sign, Velmoro Community Wing, Open Doors Program. Nandoon sina Almira at Darius sa unahang upuan. Si Almira ay suot ang simpleng damit na siya mismo ang tumahi. Si Darius naman ay hindi nakasuot ng marangyang taksido, kundi simpleng barong. Magkatabi sila, tahimik na nakatingin sa anak. Sa backstage, hawak ni Lirio ang isang sariwang tali ng Sampaguita. 13 taong gulang na siya na yun. Hindi na siya iyong batang payat na halos matangay ng hanin, ngunit nasa mukha pa rin niya ang kababaang loob ng pinagdaanan niya. Lumapit si Maristela, bitbit ang kopya ng speech niya. "Kinakabahan ka?" tanong nito. "Oo." "Good, ibig sabihin mahalaga sa'yo." Napangiti siya. "Baka makalimutan ko sasabihin ko." "Hindi mo makakalimutan, buhay mo iyan." Tinawag na ang pangalan niya. Dahan-dahan siyang lumabas sa stage. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa unang hanay, nakita niya si Mang Odon na palihim na nagpupunas ng luha. Si Talaine ay nakangiti ng malaki. Si Nurse Belina ay hawak ang kamay ni Professor Elowen. Sa likod, naroon din si Kaelom Kuwangko, ang batang pinsan ni Sabrina na noon pa man ay gustong tumulong ngulit hindi nagkaroon ng tapang. Ngayon, volunteer na siya sa center. Tumayo si Lirio sa harap ng microphone. Ilang segundo siyang tumahimik. Tinignan niya ang mall entrance kung saan minsan siyang hinila palabas. Hindi na bumalik ang takot. Naroon pa rin ang alaala, pero hindi na ito ang may hawak sa kanya. 3 taon na po ang nakalipas.
Nang kinaladkad ako palabas dito dahil akala nila wala akong karapatang pumasok. Noong araw na iyon, may hawak akong sampagita at medical papers ng nanay ko. Hindi po ako naghahanap ng gulo. Naghahanap lang po ako ng tulong. Tahimik ang lahat. Dati, iniisip ko po, kapag mahirap ka, kailangan mong laging magpaliwanag kung bakit ka naroon. Bakit ka gutom, bakit ka marumi, bakit ka humihingi ng pagkakataon. Pero natutuhan ko po, hindi dapat ipaliwanag ng isang bata kung bakit siya dapat respetuhin. Napahawak si Almira sa bibig habang umiiyak. Si Darius ay nakayuko, pinipigil ang luha. Ang Sampaguita House po ay hindi ginawa para kaawaan ng mga bata. Ginawa ito para ipaalala sa kanila na hindi sila basura sa gilid ng mall, hindi sila abala sa daan, at hindi sila content para pagtawanan. Sila ay mga batang may pangalan, may pamilya, may pangarap, at may bukas. Itinaas niya ang tali ng Sampaguita. Dati po, ibinebenta ko ito para mabuhay kami ni nanay. Ngayon, ibinibigay ko ito para maalala natin kung saan tayo nagsimula. Bumaba siya mula sa stage at lumapit kina Almira at Darius. Una niyang iniabot ang Sampaguita sa ina. Para sa iyo po, Nay, kasi hindi mo ako iniwan kahit muntik ka ng sumuko. Niyakap siya ni Almira ng mahigpit. Ikaw ang dahilan kaya lumaban ako, anak. Pagkatapos, humarap siya kay Darius. Para sa inyo po, Papa, kasi kahit huli na kayong dumating, pinili niyo pa rin kaming hanapin sa katotohanan. Kinuha ni Darius ang Sampaguita, mulit hindi niya napigilang hilahin sa yakap ang anak. Hindi na ako mawawala, bulong niya. Alam ko po, sagot ni Lirio. Sa huling bahagi ng programa, bunuksan ang pinto ng bagong community wing. Isa-isang pumasok ang mga bata. May mga dalang lumang bag, may tsinelas, may iba pang hawak ang kamay ng kanilang mga nanay. Walang guard na nanaboy, walang kamera na nanghuhusga, walang taong tumawag sa kanila na istorbo. Sa loob, may mainit na pagkain, librong pambata, maliit maklinik, at silid kung saan tinuturuan ng mga batang hindi pa marunong bumasa. Sa isang sulok, may malaking mural ng Sampaguita na nakasulat, "Walang batang dapat tapakan para lang makapasok sa liwanag." Habang pinagmamasdan ni Lirio ang mga batang pumapasok, lumapit si Professor Elowen at marahang hinawak ang balikat niya. "Bulaklak ang pangalan mo," sabi nito katulad ng sinabi niya noon. Ngunit ngayon, hindi lang tibay ng bato ang meron ka. Nagbigay ka na rin ng bango sa lugar na minsang nanakit sa'yo. Napangiti siya. Sa labas patuloy pa rin ang buhay ng lungsod. May mga sasakyang dumadaan, may mga taong nagmamadali, may mga ilaw na kumikislap sa salamin ng mall. Ngunit para sa kanya, iba na ang lugar na iyon. Hindi na yon ang mall na nagtabo sa kanya. Ito na ang lugar kung saan nagsimula ang pagbabalik ng kanyang pamilya. At sa pagitan ng mga halakhak ng mga batang kumakain, ng mahinang iyak ng mga inang nabunutan ng tinik, at ng yakap ni na Almira at Darius sa kanyang magkabilang balikat, naintindihan ni Lirio na hindi man mababalik ang 10 taon na nawala, maaari pa ring gawing makabuluhan ang mga taong darating. Sa huling eksena, lumabas siya sa harap ng mall habang palubog ang araw. May isang batang babae na lumapit sa kanya, hawak ang isang tali ng Sampaguita. "Kuya," sabi nito, "bibili po ba kayo?" Lumuhod si Lirio para pantayan ang mukha ng bata. Ngumiti siya, kinuha ang Sampaguita at nagbayad ng tama. Hindi sobra para hindi ito magmukhang awa, hindi kulang para hindi ito maging panlalamang. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Mirasol po." "Maganda ang pangalan mo," sabi ni Lirio. "Kung kailangan mo ng tulong sa school, pumunta ka sa Sampaguita House. Bukas ang pinto roon." Napaniti ang bata at tumakbo pabalik sa kanyang ina. Tumayo si Lirio, hawak ang bagong Sampaguita. Sa likod niya, lumapit sina Almira at Darius.
Wala silang sinabi sa loob ng ilang sandali. Hindi na kailangan. Sa katahimikan nila, buo na ang pamilyang minsang pinaghiwalay ng kasinungalingan. At habang unti-unting dumidilim ang langit, ang batang minsang kinaladkad palabas ay hindi na nakatayo sa labas bilang isang batang hindi pinapasok. Nakatayo siya roon bilang patunay na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa damit, sapatos, apelyido o kayamanan. Minsan, nasusukat ito sa kung gaano ka pa rin kabait matapos kang saktan ng mundo at kung paano mo binubuksan ng pinto para sa iba, ngayong ikaw naman ang may hawak ng susi.